Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron na naman tayong debate na magaganap ngayon, September 24, 2024 mga kapatid, alas 8:30 dito sa Pilipinas mga kapatid. At ang pag-uusapan natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na biblical ang panalangin para sa mga santo sa langit. So, si affirmative natin, Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church. Negative naman si Brother Eric ng CJCLS. So, ang setup ng debate natin, standard naman to sa Russia TV, yung 10-7. At yung ating Russia TV, standard rules mga kapatid. Tatanungin ko na lang yung ating affirmative kung sumasang-ayon siya sa lahat ng patakaran dito sa platform na ito. Yes, Padrash, agree. 100% agree sa ngayon. Okay. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, brother. Okay. Yes, apa. Okay mga kapatid, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa ating mga manonood. Unahin natin si affirmative. Bro, pakilala ka muna bro. Yes, Padrash. Good evening sa lahat. Thank you very much ulit sa ating admin at ating moderator. Bro, tonight, wala kang camera bro ha, Alvin. Yan. Me once again for the third time this year dito sa Russia TV. Tapos sa ating katunggali ngayon si Brad Eric na isang meron siyang sariling sekta. Tapos lahat ng mga Protestante at Katoliko na nanonood sa atin, magandang gabi sa ating lahat. Sana ulit, as I wish and I always hope and pray na marami tayong mapupulot dito na aral na ikaliligtas natin to strengthen our faith and to ang pakay natin dito is salvation, no? 1 Peter 1:9. So wala din itong personalan, walang personal attack, aduminim, pulo lang aral. So magandang gabi ulit. Brad Rush? Yeah, syempre, yung ating negative din, pakilala ka kapatid. Yes, isang gabi sa inyong lahat. Una sa Panginoon, nagpapasalamat tayo. At muli, binigyan tayo ng pagkakataon upang magpahayag ng kanyang mga salita o aral. Ngayon din, Russia sa inyong... Napuputol ba si Bro Eric or ako? Hello. Hindi naman po. Yeah. Okay, proceed. Ng debatista, si Brother Alvin Gitamundok, pagpalain ka ng Panginoon. Tayo po yung mag-uusap isang friendly dialogue upang maglabas. Wala. Okay na po. Wala. Okay, so mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag. Si Brother Alvin Gitamundok sa kanyang topic na patutunayan na biblical ang panalangin para sa mga santo sa langit. Your time start now, bro. Magandang gabi ulit sa iyo, Brad Rush. Maraming salamat sa ating mga kapatid ngayon nanonood at lalo na sa ating katunggali si Brad Eric. Muli, nandito naman si Brad Alvin, isang Bishop Delegated Roman Catholic Apologist para magpatunay at magpatotoo sa aral na may pananalangin talaga para sa mga santo sa langit at ito ay biblical. No? Ibig sabihin, ang gamitin natin ngayon is the Bible. Yun ang pinag-usapan namin ni Brad Eric. Kasi naman sa lahat ng mga reliyon sa buong mundo, only the Catholic Church believe in the intercession of saints. Ibig sabihin, ang mga santo sa langit, ang makaluluwa o espiritu sa mga taong mga banal na nasa langit na, nasa loob ng langit na, sila ay nanalo na sa kanilang buhay sa lupa, naging banal na sila kasama ng Diyos at mga anghel sa langit, sila ay pwede nating lapitan. Pwede tayong dumulog sa kanila na nandun sa langit sa ating mga nais na abutin dito sa lupa para makatulong sa ating kaligtasan. So yan po ang patutunayan ko
First point is that the saints are already in heaven. So yung mga reliyon na hindi naniniwala na ang mga kaluluwa ng mga banal na mga propeta, na mga apostol at maraming tao doon sa langit, wala dang kaluluwa na punta ng langit ngayon kasi mag-aantay pa ng last and final judgment, bagsak na agad yun kung sa Biblia. Kaya ang Seventh Adventist, unang talata ko lang, Jehovah's Witness, Churches of God, Iglesia ni Cristo, bagsak na dito sa talata, hindi makalusot sa Biblia. Sa pahayag o Revelations chapter 18 verse 20, ito po ang ating matutunghayan at mababasa. Pahayag 18:20, napakaliwanag dito. Basahin natin Revised Standard Version. Rejoice over her, O heaven. So ano ang dako o lugar? Heaven o langit. O saints. O, saan ang mga banal? Merong mga banal sa langit. Marami. And apostles. And prophets. So yung mga kaluluwa at espiritu ng mga namatay na mga banal na apostol, banal na propeta, at ng mga banal, kahit hindi yung apostol at propeta, napasok na sa langit, nandun na sila ngayon sa piling ng Diyos. For God has given judgment for you against her. Revelation chapter 18 verse 20, Revised Standard Version. Sa Amplified Bible, ibig sabihin na in-amplify, no? Mas malinaw, pinalinaw masyado itong talata sa the same verse, Amplified Version. Mga Protestante, ito na version na binabasa ko, hindi to purely Catholic. The same verse, pahayag 18:20, Rejoice, celebrate over her, O heaven, O saints, people of God, and apostles, and prophets, because God has executed judgment and vengeance for you upon her. Kaya ito sila napasok talaga, no? Katunayan, sa pahayag 21, talatang 19 hanggang sa baba, ang mga gusali ng langit ay noon nakasulat ang mga pangalan ng 12 apostol. Hindi ang pangalan lang nila nandoon. Siyempre, sila mismo ang katauhan nila, ang kanilang kaluluwa, nandoon din sa langit, hindi lang pangalan. And the foundations of the wall of the city, meaning heaven, were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth an emerald, the fifth sardonyx. Hindi ko na lang basahin yung 12. And the 12 gates were 12 pearls. Napakaliwanag dito. And every several gate was of one pearl. Sa verse 14 sa taas, and the wall of the city has 12 foundations. Itong 12 saligan na bato, foundation stones, and on them the 12 names of the 12 apostles of the Lamb. Ayan. So talagang it strengthens Revelations 18:20. Lahat ng version, Catholic o Protestant, dahil dito sa Revelations 21:14, 19 hanggang sa baba. No? Pahayag 21:14, 19 hanggang sa baba. Ngayon, ang tanong, pwede ba tayong dumulog sa kanila? For example, si Apostle Paul. Anong sinasabi ni Apostle Paul? Dito naman ulit tayo sa letter of St. Paul, kasi we now assume that Paul as a prophet, not only a prophet, is also an apostle of God, no? Maraming talata, unang Korinto 1:1-2, 2 Korinto 1:1-2, lahat ng kanyang sulat, pinapaalam niya siya ay apostol na sugo ng Panginoong Diyos. So no question, kahit siguro si Brad Eric, tanggap din niya na apostol talaga si San Pablo at banal din si San Pablo. Anong sinasabi ni San Pablo ngayon ng ginagawa niya sa kanyang kaluluwa doon sa langit, na napasok na siya ngayon sa langit? Revelations 18:20, nakasulat ang kanyang pangalan sa langit, ang kanyang katuhuan nandoon na. Revelations 21:14, 19 hanggang sa baba. Sabi niya dito sa Efeso 1:16. Ito ang ating mababasa, Ephesians chapter 1 verse 16. I do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Cease not to give thanks of you, King James Version, making mention of you in my prayers. Kaya nananalangin pa palagi ang mga banal tulad ni San Pablo Apostol, Efeso 1:16, lahat ng version, Katoliko, para sa atin na nandito sa lupa, hindi po sila nawala na siyang pakialam dito. Kasi palagi tapos patay na, hindi na niya ginagawa. Nagsusunungaling pala San Pablo. Kasi always, nandun na sila sa langit ngayon. Ang kanilang kaluluwa o katauhan, their personality. Ephesians chapter 1 verse 16 and many verses in the Bible, no? Hindi lang Efeso 1:16, pati dyan sa Colosas, may mababasa 1:9 hanggang 11. Marami pang talata sa Biblia. Ngayon, pwede natin idulog ang ating panalangin, specific
Halimbawa kay San Pablo Apostol kasi sabi niya na nanalangin siya sa atin, no? So no question. Ephesians 1:16, Colossians 1:9 to 11, tapos kasi nandoon sila sa langit, Revelations 18:20. Kaya pwede natin silang lapitan. Ang Biblia nagsabi, Hebrews chapter 12 verse 22 to 23. Hebrews chapter 12, oh, ito mga santo to, no? Referring to the saints in heaven. Verse 23 to 22 to 23. Sabi dito, but rather you, o ibig sabihin tayo, have approached. Lumapit tayo, dumulog tayo, have approached. Meron ako yung Greek Bible eh. We will read the Greek now and let us see the lexicon kung hindi ba lumapit o dumulog ang meaning. Yun ang meaning is sa Greek. Sana ito si Brother Eric alam din niya ang Greek. I doubt if he knows Greek. Dumulog, lumapit, approach and to Mount Zion. Ano yung Mount Zion? Yun yung Revelation 18:20 at Revelation 21:14. Even to the city of the living God, yung syudad na may 12 apostol at ang kanilang pangalan. The heavenly Jerusalem, langit na Jerusalem. Nandun yung mga apostol, pahayag 18:20, Hebreo 12:22, 23. And to countless multitudes of angels in festal gathering. So nagpipiesta pa nga eh, no? Todos los fiestas, los almas, los santos dito sa King James nga Spanish Bible. And to the whole church assembly of the firstborn who are registered as citizens in heaven. So yung iglesia, pangkalahatan na iglesia ng mga panganay, nandoon na ngayon sa langit. Yun ang dinulugan natin. Pwede ba? Pwede. Kasi sabi ni Pablo, he's praying for us. Ephesians 1:16, Colossians 1:9 to 11, and many verses in the Bible. At sa Diyos din, and to the judge who is God of all, and to the spirits, espiritu nga at mga kaluluwa of the righteous, of the redeemed in heaven, who have been made perfect. Kaya nga makarinig sila kasi perfect na sila. They will share in the powers of God to listen to the prayers of people. Halimbawa, kung magdeboto ako kay San Pablo, maririnig niya ako kasi he will be sharing the power of God that he can listen to my prayer and supplication to him. And he will intercede for me because this is his will na mag-intercede talaga mga santo. Efeso 1:16, Colosas 1:9-11 at marami pang talata sa Biblia. So, ganyan lang kasimple, no? Meron ba? Meron. Pwede daw natin lapitan. Dito, basahin natin ang Greek. Isang mga kalaban ko dito na hindi marunong mag-Greek, kakabahan to eh. Kasi they have many things that we don't know about the Bible, especially the original languages. Kaya I always suggest sa mga Catholic defenders na you study as Catholics the original languages kasi dyan talaga tayo ang finale. Thank you very much, Badras. Last 1 minute. So, sinabi dito, verse 22. Talagang tama, proselytate. Ala proselytate. Ye have approached. Yun talaga ang meaning, proselytate. Ye have approached. Walang iba eh. You have come. You have approached. So yung proselytate, wala nang ibang kahulugan yun. Pwede kang dumulog. Pwede kang lumapit. Walang ibang meaning yan. You have come. Mas magaling pa tayo sa original Greek. Walang leksiko na itong proselytate ay hindi pwedeng dumulog. That is opposite. Kay Brad Eric, hindi pwedeng dumulog, hindi pwedeng lumapit. So ang lapitan natin, mga buhay lang sa lupa, hindi pwede tagalangit. Ito tagalangit, pwede. Hebreo 12:22-23. At pangkalatang pulong to at iglesia, kaya nga katoliko eh. Ito kung buhay pa si Soriano, Eliseo Soriano, nagdebate kami, ito talaga. Alam ni Mr. Soriano to eh. Pangkalatang pulong, meaning the church, the Catholic Church. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first presentation ng affirmative. So dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Pastor Eric. Bro, your time start now. Naka-mute ka pala. Wait lang bro. Wait lang bro. Naka-mute ka bro. Na-mute kita. Na-mute kita bro. Unmute bro. Bro, na-mute kita bro. Paki-unmute bro. Kaya mo ba? Yan. Yan. Okay? Sid bro, tanong bro. Time
Time start. So, unang katanungan, kapatid. Diba? Sa binasa po ninyo Sige, sa akin, saan po doon na tinutukoy itong mga buhay ay dumadalangin doon sa mga patay o mga santo na patay? utos yan eh. You have come, no? Yan ang utos, Hebrews 12:22-23. Yung come or approach, binasa ko dito sa Greek, proseteletrate. Ibig sabihin, dumulog, lumapit. So tayo mga buhay dito sa lupa, lumapit sa tagalangit. Kasi tagalangit din, mga espiritu sa mga banal sa langit, kasama ng Diyos. Hebrews 12:22-23. Next question. Kasi sa Pablo, panalangin sa atin, Efeso 1:16. Next question. So, Next question. ibig sabihin, kapatid, sa binasa mo dito sa Hebreo 12, ibig sabihin, doon ba tinutukoy itong mga buhay ay kinakailangan na dumalangin sa kanila doon sa mga patay? Wala kaming aral na sinasabi na kailangan or necessary, pero nakakatulong. Ang necessary sa Diyos. Pero ang sa mga banal, nakakatulong kasi hindi yan isusulat sa Biblia, sa Diyos mismo na salita. Hebreo 12:22-23, kung hindi yan nakakatulong sa kaligtasan. Kaya nga pagdulog natin sa kanila, tinutulungan tayo sa Diyos kasi ang Diyos malapit sa mga santo sa langit. Magkaisang lugar na sila sa Diyos eh. Kaya nakakatulong. Next question. It is, sige. Sabi mo hindi necessary. At ang sabi mo, ang dalangin lang doon sa sa Diyos. Ibig ba sabihin kinokontra mo na ngayon ang iyong pahayag, no? Na ang dalangin lang ay talagang sa Diyos at hindi dito sa mga banal? Hindi kinokontra po kasi ikaw Eric, nag-intercede ka rin sa mga membro mo. Parang ganun lang, nalipat lang sila ng lugar sa langit pero nag-intercede pa rin. Tulad lang tayo dito mga pastor at pare, nag-intercede sa kapwa-tao. Ako, I can't intercede for my son, for my wife, for my friend. Pag mapunta ka ng langit, the same pa rin. I can intercede for those people on earth. Yun yung talata sa Hebreo 12:22-23. Panghalatang pulong at iglesia, Catholic Church yun, Next the question. General Church. So dito sabi nito, dapat nagsilapit kayo sa bundok sa Sion at sa bayan ng Diyos na buhay. Ibig bang sabihin dito na itong nagsilapit na tinutukoy mo sa salitang Greek ay panalangin o sa wikang Grego, no, sa wikang Grego ay tinutukoy na tinutukoy na panalangin sa wikang Greek na tinutepali. Ano ba? Sige pa, pakisagot lang ba? Sagot. Yes, walang iba kasi walang paglapit natin kundi sa pananalangin. Wala naman tayong magagawa papunta sa langit sa mga santo o sa mga anghel. Panalangin talaga, we communicate. We tell our prayers to the saints and to the angels and to God. So paano ka lalapit sa Diyos? Prayer to God. Yung communication to God, ganun din sa mga santo. Yan lang kasimple. Next Yun ang question. meaning ng Greek. Tatay. Next Okay. question. So sa wikang Greek, okay. Sanila pa. Nawala po yung kasi lang. Tanong ko. So sabi mo, panalangin ito sa mga banal yung lumapit. Ha? Okay. Ano ba talaga ang sinasabi dito sa wikang Greek na tinutukoy po na panalangin? Yung sinabi mo kanina na panalangin o sinasabi po dito sa sulat po dito sa nila pa. Wala tayo. Sa Lucas, no? Sa Lucas na tinatawag dito na panalangin, no? Na magsidalangin ng wika, hindi lang po bro. Hindi lang. Bro, running time yan, bro, ha? Nawala yun natin. Nawala po. Ano tayo? Kasi, Sige, okay lang. Okay lang po, okay lang. Walang problema, bro. Walang problema. Nawala yun kay talata. Okay. Ito bang tinutukoy sa Hebreo? Ito ba yung tumutukoy na mayroong pang sanlibutan? O hindi pa tapos sa sanlibutan?
Ang na Hebreo, na pagpupulong ng mga Wait lang, banal bro. ng mga anghel? Okay. Hmm? this is the present time ngayon kasi sabi ni San Pablo pautos, lumapit kayo sa iglesia ng mga panganay sa langit, lumapit. The same word, proselytai, ginamit sa James 4:7 to 8, draw near to God. Paano ka mag-draw near to God, proselytai, di ba through prayers? Ano bang iba? Mag-basketball kayo sa Diyos? And what other verbs? Anong gagawin mo? Kumakain ka sa kasamang Diyos? Siyempre, prayers lang lahat yan. Exclusively prayers. That is the Greek. Hindi mo nga nawala man ng Greek. Next Naghanap question. ka pa dyan. Okay. So sabi mo dumalangin. Inutos ba dyan na dumalangin doon sa mga banal? Meron po ba na sinasabing dumalangin? Yes, draw near to God. Kaya yung draw near to God, James 4:8, yun din ang proselytai para sa Diyos dito, Hebreo 12:22. Kasama nga anghel dito, hindi lang Diyos, hindi exclusive sa Diyos, Hebreo 12:22-23, kasama mga espiritu at mga kaluluwa sa mga banal sa langit. Napakaliwanag, binasa ko, you read the whole verse. Next question. Hindi ka makalusot. So sa binanggit mo dito sa 1820, no, kapatid, no? Sa 1820 na binanggit po ninyo sa Apokalipsis. Sa 1820, tama po ba yung binanggit ninyo na talata? Yes, binanggit ko yan kasi pinatunayan ko muna na mga banal nandoon na talaga sa langit. Mga apostol, mga propeta, pati ang Diyos, kasama sila ng Diyos. Mga banal, nandoon sa langit. Letra po letra yan. Next question. Revelations Next 18:20. question. So, ibig sabihin, ang ginamit mo dito na sila'y nasa langit na, no? Sila'y nasa langit na, ibig ba lang sabihin dito, dahil sa sila'y nasa langit, imbis na manalangin sa Diyos, ay sa kanila dadalangin direkta? Tama, mali? Walang sinabi ang Biblia na sa santo lang manalangin. Kaya nga sinabay manalangin ka sa Diyos, magpatulong ka rin sa santo, tulad ng pastor mo, ikaw, pinalalangin mo yung anak. Ibig sabihin mo, anak, hindi pwede ako mag-intercede. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang first cross ng ating negative. Siyempre, dako tayo sa presentation ng ating negative. Brother Eric o Pastor Eric ng CJCLS. Your time start now, bro. Sandali na po, ha? Sige lang. po, okay lang. Okay lang, sige, diretso lang. Yan, okay. Isang mapagpalang hapon po, gabi ulit sa inyong lahat, ano po, mga kapatid, no, sa pagkakataon po nito na ipinagkaloob sa atin. So babasa po ako sa inyo, no. Tignan po ninyo yung kanyang reason, no, na porke na sinabi dito, no, na ang mga banal ay nasa langit na, which is, no, na wala pa naman po talaga, no, ang mga banal, sapagkat ang pagkabuhay na magli ay doon po iiral ito pong mga tao na mga Panginoon sa mga huling araw o sa paghukom. Kaya hindi nang binabanggit po dito sa Hebreo na binanggit niya 23 at 22 at sa talata kung 22 at sa talata 20, no po. Ibig sabihin, pangkalahatang pulong po yun eh. Ibig sabihin, nandun na po yung pangkalahatang pulong. Opo. Hindi, wala ka nang pangkalahatan na nga po yun eh. Iglesia, yung pangalan ng mga iglesia. So, pangkalahatan pagdalangin sa mga bagay na, na ganon. Ngayon, no? Basa po tayo, no? Okay. Kanino po ba dadalangin? Okay. Ang basahin na po. Okay, dito po sa Mateo. Sa Mateo 6, ang sabi po dito, yung tunay po po. Tunay pong panalangin. Sa Mateo 6, ano tayong talata? Ang sabi po dito sa Mateo, sa 9, magsidalangin ito, Ama namin na
sambahin nawa ang pangalan mo. So, ang kapatid, no, ay doon po sa Ama. No? At hindi tinutukoy dito na dumlangin sa tao o sa banal. Unang-una, wala pong nabanggit na man lang per se na talata na didiin na yung mga buhay ay dumadalangin po sa itong ating kapatid. So wala pong gano'n, no? Wala nasusulat na tanong. Ngayon, wala pong mapapasin mga kapatid, no? Okay. Kung atin pong mapapansin, no? Dito po ko po sa inyo, no? Dito po sa Isaiah, sana po. Puntahan ko lang po dito sa Isaiah. Sandali lang po. Sa Isaiah. Dito po sa Isaiah 8, sabi dito, sa Isaiah sa tapo, no, sa panata pong 8, may ganito pong nababanggit. 8 sa talata pong 19. Sabi po dito, pagka sabihin sa inyo, hanapin niyo siyang nakikipagsangguni sa mga espiritu, ng mga manghuhula. Sabi po dito, manghuhula, nagsisihuni, nagsisipagsabi, hindi ba marami sa bayan sa mga buhay ay sumasangguni sila sa matay. So, yung pagsangguni, yung pagdalangin, mga kapatid, tumutukoy po talaga ito sa Diyos at hindi sa patay o sa matay. So, ganun po kalinaw, no, na banggit o inaaral ng Biblia ang patungkol po dito sa mga sa dalangin. Hindi naman po mahirap unawain ito, no, mga kapatid, no. Hindi naman po mahirap unawain na ito pong dalangin ay para po doon sa Diyos at hindi sa patay. Yung isang talata po, kaya na sinabi natin, yung mabinigay ng mga talata, ay hindi po talaga tumutukoy, tumukoy doon sa mga banal na dapat dalangin. Na ginamit ng kapatid natin sa Efeso na para na dumadalangin siya at ang ginawa nung nasa langit na sila ay patuloy sa kanila. Mali po 'yun, no? Hindi po ganun ang tinuturo ng Biblia patungkol po dito sa upang makapag-ingat po, no? Time stop muna. Mga aral. Bro Eric? Dala ng kapatid. Bro, medyo napuputol-putol ka, bro. Pwede bang mag-reconnect ka, bro? Bro? Sandali na po, Sige, bro. Opo, sandali lang. Pwede bang mag-out ka muna tapos balik ka? Try nga natin, bro. Okay, sandali lang, Out ako. Sige, bro. Nick? Sandali na po, tangin ako. Nick? Ay, yan, bro. Nawala na. Kasi mayroon ng bot na Nick? 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 Nico? Nick? Up nga muna. Up mo muna. Bakit? i-reconnect lang, bro. Nawawala raw eh. I-reconnect lang, bro. Ringin lang. Paki-reconnect lang, bro. Out ka muna, i-out mo muna tapos ibalik mo. I-join mo ulit.
Yan, Eric is connected to audio. Yan. Out mo nga muna, naka-add muna. Okay na yan, bro. Ha? Okay na. Malinis na. Nawawala kasi yung ano, bro. Yan, hello. Yan. Sige, bro. Okay na yan, bro. Proceed ka, bro, ha? Okay na pa? Yes, bro. Okay na. Okay, sandal po ha. So yan po mga kapatid, no. Kung ating po mapapansin, no, napakalinaw naman po, no, ang sinasabi po ng Biblia na tumutukoy po ito sa Diyos yung dalangin, no? At hindi po tumutukoy doon sa ano sa tao o sa mga banal na namatay. Yan po yung dapat po nating maunawaan, maunawaan mga kapatid. So, kung ating po mapapansin, no, tulad ng ating binasa kanina na ang dalangin sa Diyos at hindi sa mga patay. Hindi po sa mga patay. So kung ating pong titignan mga kapatid, no, ito pong panalangin sa Panginoon ay lubhang napakahalaga kasi dito po tayo magkakaaloko-loko eh. So kung tayo dadalangin po sa mga hindi naman po dapat dalanginan, kailangan po yung madadalangin po at ito'y walang aba kundi ang Diyos. Hindi naman po dumidinig yung yung mga patay eh. Kaya nga sabi, yung bang request ng mga buhay doon sa mga patay dalangin, dininig ba nila? O ibinigay ba nila itong panalangin ito sa mga nawala. Meron po ba? Hello. Hello, okay, meron po. So tulad po ng ating nabanggit mga kapatid, no, at wala pong napatibay, no, yung ating kausap, kaibigan, na itong dalangin po, no, ay para sa mga banal na nasa langit na daw. Mali po, no? Kundi ang panalangin po at nararapat po na panalanginan ay walang iba kundi ang Panginoon. Wala pong iba yan, no? Diyos lang po ang dapat nating dalanginan sa pagkakataong ito. At wala, mga kapatid. So ngayon, kung mapapansin po na mga talata, kung ating pong titignan, medyo meron po doon umahi ko, meron paikot-ikot po na mga detalye. Pag pwedeng pumalangin, no, sa mga patay. Pero kung atin po mapapansin, wala po talaga na mga dalangin na para gawin po ito ng mga mananampalataya. Kaya mag-ingat po tayo. No? Mag-ingat po tayo sa ganitong bagay kasi po makakapahamak po yung ganitong mga aral. No? Ngayon, gaya po ng ating mga nabasa na mga talata, wala nga po dito na binabit kundi ang Diyos naman ang dapat pong panalanginan. Wala pong iba dyan. No? Wala pong iba na dapat panalanginan ng ang mga tao kundi ang Panginoon. Okay. Ngayon, ito po babasahin ko po sa inyo dito sa 19 po ng 46. Ito pong Lucas na 19:46. Ang tinutukoy po talaga dito, no? Sandali na po, nawawala natin, no? Sorry. Gaya ng panalangin po, sabi ito, nasusulat, sinasabi sa kanila na ang aking bahay ay magiging bahay panalanginan. Dapat ginawa ninyong yung ng mga tulisan. Ibig sabihin, kahit yung bahay ng Diyos nung una ay tinatawag na bahay panalanginan. So doon po tayo dadalangin. Kumbaga, na binabanggit pa nga po dito na ito pong panalangin o sa wika na ginagamit po na wikang Greek ay prosiki. Ibig sabihin, panalangin.
at hindi po ito tumutukoy doon sa Hebreo na binabanggit po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang Hello. negative presentation ng ating negative brother Eric. Bro Eric, sinadya kong i-off yung camera mo bro kasi bumabalik yung boses na parang hindi maintindihan bro. Pero mas malinaw kasi pag naka-off ka ba. So, oo, mas malinaw bro. Hindi ko alam kung anong problem ng camera mo pag ino-on. Kasi nagrereklamo din dito sa yung audience na medyo yung boses mo ba merong tumutunog. So, Ngayon po bro, mas malinaw to, bro. Kailangan yung yung Yes bro, yes, camera. yes bro. So wala tayong camera ngayon kumbaga. Oo, yes bro, yung sa'yo bro. Ganun? Oo, i-try natin bro ha kung ano ba babalik ba. Sige, i-try ko. Sige nga bro, paki-on nga yung camera mo. On ko? Sige bro, i-try natin kung Kasi hindi. ito, kita nyo. Lumilinaw kasi yung boses Yan. mo. Yan bro, yan. Teka ha, Hindi ko mapindot yung camera eh. hindi ba? Sige pa paano bro, kasi hindi ko mapindot yung camera. Teka ha, i-ask to start video. Yan nga, i-try mo nga. Putol Badras. Yan, sandali. Sandali na po Sige lang. Hindi ko mabuksan po bro eh. Hindi mabuksan. Nag-ask ako ng ask to start video. Yan. Yan. Wala pa din bro. Wala pa rin. Hindi ko mabuksan bro eh. Hindi mo mabuksan. Paano ba to? Sige na bro, i-try mo nga bro. Gawin nga kitang host. Try mo. Hindi na. I-open ko yung camera. Wala talaga oh. Yan bro. Ha? Wala. Yan bro. Wala bro, wala. Hello, Yan na, yan. Badras. Lang natin yan. Okay. Yan po talaga bro eh. Okay, ganyan na lang yan bro. Yan na lang yan, oh. Okay lang sa'yo pag ganyan lang? Or ganito bro, alis ka muna tapos balik ka. Out ka muna. Alis po ulit ako. Oo, out Nick, ka. alis Nick. Nick. Out ka muna tapos balik ka. Sandali na pa. Okay, sandali. Hindi ko kasi. Nick! Out mo nga ulit muna na kasi hindi mabuksan yung camera natin eh. Pangit makipag-usap ng walang camera eh. Out ka nga muna. I-reclaim ko muna yung host. Ayan, dalawang bro Eric na. Pumasok. Wait. Ayaw na. Yun. Okay. Yan po bro. Teka bro ha. Nawala yung isa. Andyan pa. Wala pa din bro. Bro Eric is connection to audio. Yan. Ayan. Okay na bro. Proceed tayo bro. 7 Hello, minutes. Sige bro, nakikita ka na bro. Malinaw yung boses mo. 7 minutes bro. Your time start now bro Alvin.
Okay, thank you very much, Brad Rush. Ang unang tanong ko sa iyo, Brad Eric, makinig kang maigi. Very simple, plain and categorical. Saan mababasa sa Biblia? May talata ka ba? Chapter and verse? Categorical kasi I demand a chapter and verse sa Biblia from Genesis to Revelation. Yung daldal mo na Diyos lamang tayo dudulog. Bay lang ha. Diyos lang tayo dudulog. Diyos lang tayo mananalangin. Kasi pag lang, hindi nakasama anghel, hindi kasama santo, hindi kasama pastor at kami. Lahat tayo, wala. So saan yan sa Biblia? Diyos lang, pwede dulugan. Pwede manalangin para sa atin. Binanggit mo sa iyo yung mga talata. Pag sinabing aral, turo, gawin mo. Kapag sinabing huwag kang dumalangin, walang dalangin sa mga patay, ay gawin mo. Kaya nga sabi, dumalangin sa Ama. At sabi ron, dapat dumalangin ang tao sa Diyos at hindi sa mga patay. Objection. Time stop. Dadalangin ka sa Ama. Time stop. Okay. Bro Alvin, hindi ko nadinig yung ano mo, bro. Medyo may tumatabon sa boses mo. Oh. Okay, meron ka bang Hello. objection, bro? Simple lang objection ko, Brad. Kasi sinabi ko nga na makinig sa akin. Kasi simple, plain, ang categorical lang tanong ko, saan mababasa yung sabi niya kanina na Diyos lang daw ang pananalanginan, Diyos lang daw tayo dumulog. Yung masalitang lang, Diyos lang dumulog. Okay. So pag lang na ang Diyos, wala nang iba. So saan talata yan sa Biblia? Wala siyang nabigay talata Okay. chapter and verse. Okay. So, ang objection mo, bro, nag-expect ka ng chapter and verse sa Bible doon sa salitang lang, no? Bro Eric, meron ka bang counter objection, bro? Or ready ka nang magbigay ng talata, bro? So nabigay na po natin yung mga talata na binanggit po natin kanina, Brother Rush. Okay. Ang ibigay. Okay. Kasi, Okay. So, ganito. Ganito, bro. Wait lang, ha. So, ganito, magde-decide muna ako. Kasi ready ka namang sumagot, Brother Eric, ha. Ang ano lang dito, nag-expect si Brother Alvin nang magbigay ka ng talata, chapter and verse. Anything na mabanggit mo lang, maghihintay ako, ha. Tapos si Brother Alvin, kung wala kang madinig, bro, or any na ano, mag-object ka pagkatapos ng 20 seconds. Bro Eric, proceed ka sa sagot mo, bro. Saan daw mababasa? So, binanggit po natin yung mga talata, Mateo, no? Dito po sa Mateo 6:9 at gayon din po sa Isaias, mga ilang talata lang po ito, 8:19, na hindi dapat dumalangin sa patay. Maging sa buhay naman eh. Yun nga sa buhay, hindi ka nakapagbigay ng dalanginan yung buhay eh. Sa patay pa kaya. Next question. So, ibig sabihin, sa Diyos ka lang dalangin, hindi sa mga patay. Next question. Basta magsabi na ang moderator ng next question na because this is running time, no? Sa Mateo 6:9, sabi mo dito, Diyos lang pananalanginan. May sinabi ba dito si Kristo na Ama namin, ikaw lang aming pananalanginan o wala? Letra po letra. Meron o wala? Letra po letra. Sagot. Ang Categorical turo po kasi yan. ni Kristo, yes, letra, meron. Dadalangin ka sa Ama. Sinabi ba niya dumalangin ka sa tao, sa mga patay? Time stop muna. Unahin natin yung objection, Brother Erica. Meron namang counter objection. Tapos, mamaya. Brother Alvin, anong objection mo na, bro? May rules tayo dito, Badras. Matagal na tayong debate dito sa forum na basta categorical yes or no muna bago mag-explain. Walang yes or no. Yung haba ng explanation na. Wala namang yes or no. Okay. Pakiulit nga muna yung tanong mo, bro. Doon sa ano? Wala. Badras. Sa Brother Rush, Matthew counter po tayo, Brother Rush. Oo, pagka-counter ka, bro. Mamaya. Nagtatanong lang muna ako, bro, ha? Sa ano. Pakiulit nga muna Yes, yung tanong. kasi nag-guess po ako eh. Bro Eric, wait lang, bro. Brother Alvin, naka-time stop naman to. Naka-time stop to, bro Alvin. Ganito, pakiulit muna sa akin yung tanong mo. Simple lang ang tanong ko, Brad. Just ulitin ko as you requested. Sa Mateo 6:9, Brad Eric, meron ba diyang mababasa letra por letra? Kaya ang sagot, yes or no lang. Categorical muna bago ka mag-explain, yes or no lang. Na meron ba dyan letra por letra sa Matthew 6:9 na sa Ama lamang dumulog kami? Sabi ni Jesus, sa Ama lamang, may lang ba? Ama lang? Yes or no? Meron ba? Wala. Okay, so nakukuha ko na. Okay, so yes, ito na, sumagot na. Brother Eric, 20 seconds mo, bro. Proceed ka sa yes mo, bro. Opo, mahalaga po yung aral ni Kristo. Manalangin kayo sa Ama. Hindi naman sabi manalangin kayo sa tao eh. Ibig sabihin, yung biblical, even spiritual, yung diwa, sa Ama ka lang dadalangin, sa Diyos ka lang dadalangin.
Walang iba. Kaya nga, tinuro nga ni Kristo yun, ayaw nyo pa sundin. May nabasa ba kayong dumalangin sa patay o Next sa question. mga buhay? Wala naman eh. Next question. Kung saan man lang dadala. Brother Eric, pag sabi na ni Rasha, tigil na agad. So next question, yung Diyos lang, meron bang mababasa dyan sa Greek? Anong Greek na word yung Diyos lang? Ama lang. Ano yun sa Greek? Nandyan ba sa Matthew 6:9? Ano yun sa Greek? Sabi nga, basahin mo sa Greek kung mayroon bang Diyos lang dyan, ama lang dyan. Meron o wala? Yes or no? Kung meron, basahin mo kasi sabi mo meron. Matthew 6:9, basahin mo. Gaya Sa Greek, ng binanggit natin, meron. Meron. Proceed bro. Sasagot bro, 20 seconds. objection mo na, moderator. Okay, times. Yes. No? Times. Meron nga, gaya nga na sinabi natin. Time stop muna. Pag sinabing Ama, Time stop muna. Objection Parang na- nadidelay konti kay Brother Eric ha, napapansin ko. I don't know kung sa kanyang signal yan or sa akin na part. At nagsa-stop siya, napapansin ko mga kapatid. Pero unahin natin yung objection natin kay Brother Alvin. Bro Alvin, anong objection natin, bro? Simple lang objection, wala pa rin siyang yes or no, tapos binasa ang Greek kasi categorical yung tanong ko, ano ang Greek word yun na Father alone or Diyos alone? Ano ang Greek doon kung meron? Hindi, sasabihin mo lang meron tapos hindi mo ni binasa ang Greek. Kasi after the Greek word, meron ba kung alam mo? Hindi mo na nga alam ang Greek eh. Teka, Hindi bro mo Alvin. masabi. Teka, bro. Gusto ko lang klaruhin sa'yo, bro. Nagbanggit ka kasi ng yes or no, tapos yung salitang meron. Ipaki-clarify nga yung tanong mo ulit, bro, kung ano yung pagpipilian niya. Pakiulit nga muna sa akin. Yes, but that's yung yes or no, ano yung Greek doon? Meron bang Diyos lamang? Sabi lang, meron. Yes or no, ano yun sa Greek? Ano yun sa Greek? Yun Okay, lang kasimple. Ano yun sa Greek? Meron. Okay. So nakita ko na. Ito yung tanong, ano yun sa Greek? Brother Eric, meron ka bang counter objection or hahatol na ako? okay. Yes, may counter po tayo. Sige, no? proceed bro, proceed. Okay. Counter May objection. counter tayo kasi nasagot, kasi nga, ang hinahanap sa atin ng ating kaibigan, yung palasa o sabi ng pinakamahinang sanggalang ng isang debatista, yung word for word. Yun yung binibigay ko, D1. Hindi, bro Alvin, wait lang bro Alvin. Okay na yan. Okay muna bro Alvin. Okay muna yan. Ganito, wait lang kay wait lang ha. So ganito, dito tayo diretso sa Brother Eric sa akin. Yung counter objection bro doon sa tanong ni Alvin kung ano yung Greek doon sa Diyos lang. Ngayon, Yes. dako tayo sa pagsasagot. I think ready naman si Brother Eric. Bro, proceed ka sa yung sagot, bro. Ano yun sa Greek? Sagot. Okay. So, gaya ng sinabi po natin, kaibigan, na ibinigay po natin yung diwa, na pag sinabing Diyos, dadalahin ka sa Diyos, yun ang turo, doon lamang sa Ama lang, sa Diyos lamang. Kasi Wait lang, bro, Alvin. pinigay mo kasi, Ito nga, Bertas. yung Wala kasing sagot. pinakamahinang Wait lang, bro. Ganito. Wait lang, bro, Alvin, ha. Kasi, within 20 seconds, bro, ganito, bro. Hintayin mo lang siya na matapos, bro. Tapos, before ka mag-object na wala talaga siyang nabanggit doon sa hinahanap mo ba. So, ipa-continue ko muna kay Brother Eric yung 20 seconds. So, as long as ma-time na yung 20 seconds niya, doon natin tingnan kung yung tanong mo ay nagiging responsive ba. So, Brother Eric, ipaulit ko ulit, bro. 20 seconds, bro, ulit ang tanong. Ano daw yun sa Greek? Proceed, bro. Okay. So, ibinigay po natin yung sagot, kapatid, no? Ikaw, bibigyan natin yung Greek na salitang sinasabi niya na alone, no? Sa 4 Gs, kapatid, no, ay mono na tinatawag po mono. Babasahin ko sa inyo dito sa 4 Gs ng Mateo, ibibigay po sa inyo pagbasa. Time stop. Na walang dapat paglingkuran. Wait lang, bro Alvin, ganito, bro. Sa rules ko kasi, bro, isang objection lang sa isang tanong. Ngayon, dito sa pagsagot ni brother. Tapos, Yes, bro, ganito, bro. Alam ko nagde-debate kayo. So, either tama para sa iyo or mali yung sinasagot ni Brother Eric, yun yung sagot niya, ha. Ngayon, yung sagot niya doon sa mono or etc. Yun yung sagot niya sa tanong mo. Pwede mong iulit mamaya yung tanong mo,
to be clear pa, pero tinatanggap ko yan as valid answer para kay Brother Eric. Bro Eric, ganito bro, i-continue mo muna 10 segundo bro, naputol ka konti doon. Proceed ka bro. Opo. So, wala pong pagkakaiba, Brother Rational, sa ating kaibigan na binabanggit dito na magkagay sinabi ni Jesus, umayo ka sa Satanas sapagkat sa Panginoon mo Diyos sasamba ka at siya lang ang paglilingkuran. Next question. So, kanino lang ba ang pagsamba? Next question. Sa Diyos lang, kahit na pala. Ito, ang hirap ito, Badras, i-regulate eh. Sa Matthew 6:9, objection muna, Badras, kasi Matthew 6:10 yung pinag-usapan natin. Yung talata niya kanina kasi, Matthew 6:10, wala namang Matthew 4:10 eh. Kaya nagrereklamo ako kasi hindi yung verse ang tinatanong ko. Hindi na sinasabi yung Matthew 4:10 sa tindig ni as negative. Ngayon sa Matthew 6:9, gusto ko siya dito habulin. Eh wala pala dito. So ngayon, kahit wala nang mababasa dito na Father alone in the Greek, tapos God alone, ipipilit mo pa rin na yung kasinungalingan mo, Eric. Ipipilit mo pa rin, yes or no? Categorical. Kahit No. walang No. Sagot. No. Kasi hindi naman kasi kasinungalingan yung binabasa natin. Binigyan na kita ng diwa. Kanino ba sasamba? Di ba sa Diyos lamang? Gayon din yung dalangin. Wala kang napatunayan na dumalangin sa mga patay eh. At sa mga santo na nasa sinasabi mo, hindi naman dalangin. Next question. Sa Ama ka lang dadalangin, hindi sa mga patay. Next question. Next question. Next question. Next question. So, ibig sabihin yung pagpanalalangin mo sa mga kasama mo dyan sa simbahan, lahat yan, puro mali yan. Hindi pwede tayo magpanalanginan sa isa't isa dito sa lupa. Kasi lahat tayo, isa-isa sa atin, dapat diretso sa Diyos lang at wala nang iba. Lahat tayo dito sa mundo. Yes or no? Yan ang gusto mong ipahiwatig sa amin ngayon, gabi. Nabawal ang intercession. Wait lang ha. Okay, proceed. Sagot. Wala. So, walang problema ang intercession, no? Nagdadalanginan kayo, pero kanino kayo dadalangin? Sa Ama. Nagdadalanginan lang kayo. No? Idinadalangin kita. Pero saan ka direct ang dadalangin? Di ba direkta ka sa Diyos Ama? Kaya nga malinaw sinabi ni Kristo, sa Ama dadalangin kayo. O gayon din ang pagsamba. Sa Ama, sa Diyos lang. Walang pagkakaiba yun. Kaya magdalanginan tayo. Pero next question. Doon sa Diyos. Next question, bro. Next question. Ibig sabihin pala, tama ang Katoliko na tinuturo na ang mga santo pwedeng manalangin sa atin papunta sa Diyos Ama. Tulad namin, may diretso sa Diyos, may patulong sa mga santo at mga santo naman diretso sa Diyos Ama. Tama palang Katoliko, yes or no? Sagot. No, mali. No? Kasi ang ating topic, yung mismong patay, yun ang dinadalanginan ng tao. Yun ang ating topic eh. Kaya ikaw, dumadalangin ka sa patay, wala namang dapat dumalangin sa patay. Sabi sa Isaias, sa Diyos ka dadalangin, sa buhay, hindi sa patay. Next question. Paano magiging tama yun? Pero yung magdalangin Next question. patungkol sa sa Diyos yun, direkta ka. Next question, bro. Next question. Sunod na tanong, saan mo nabasa sa Biblia? Ito, talata na naman to, Brother Rush, Mr. Moderator, chapter and verse, na yung daldal mo, sabi mo, yung mga santo sa langit, patay. Saan yung mababasa? Kasi nabasa ko dun sa Biblia, mga buhay yun. Mayroon nga buhay na walang hanggan eh. Mga santo. Saan yun mababasa sa Biblia? Sila Pedro, Pablo sa langit, nandun ang mga banal sa langit, mga propeta, at mga apostol, mga patay pa rin yun sila. Saan mababasa sa Biblia? Talata ha, chapter and verse, letra po letra. Sige, Aber. Showdown, bigay mo. 5:29. John 5:29-28, no? Ang pagkatay isa Time. 7 minutes time. Time. 7 minutes time. Time na bro. Okay. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang ating first stage ng debate at shoutout muna sa ating mga manonood dyan sa KSA. Ayan, shoutout kay Benchi Popoy, kay Liluch Lavena. Isa lang ang santo. Yan ang spirito ng Diyos. Shoutout kay Willie Cruz, walang santo na nanalangin sa patay at nailipat sa langit kontra sa aral nyo yan. Bakit sa RCC ang patay umaakyat na sa langit? Bakit ipinalangin pa ng pare kontra yung aral ng RCC? Hehehe. Shoutout kay Jester David sa Asa Revelation 5 verse 8 yan. Sabi naman ni Pastor Elmer Chavez ng Baptist, mukhang nabugbog si Eric dito At shoutout din doon sa Japanese na choke po si Pastor.
Shoutout din kay Willie Cruz. Ang paniniwala ng RCC pag namatay ang tao ay umakyat na yung kaluluwa na ng patay sa kanyang destinasyon pag makasalanan sa impyerno. Aha. Pag konti ang kasalanan sa purgatorio, pag walang kasalanan sa paraiso, wala. Kaya ano pa ang dahilan ng ipinalangin yung patay? Kaya kontrahan yung aral ng RCC. Sabi naman ni Pastor Arnel Aligarbes, ang sabi ni Alvin, yung praise na YPU, you have come to, in Greek, proselyte, hindi ko mabasa, proselyte, hindi ko alam mag-Greek ha, ay prayer at the same tao ay James 4:8 sa praise na draw near. At walang ibang meaning ang draw near, kundi pray. Lang. Tanong, sa James 4:8 ang Diyos ang nag-draw near din sa mga Christian. Ibig mo sabihin ang Diyos ay nanalangin din sa mga Christian? Christopher Bernabe, Paglabs General, Chief Roman Catholic Apologist RDM General, ang kay Luoy Kalaban, maawa ka naman. Shoutout din kay Amir Prince, ayan, kay Ray Pilapil, daldal lang ang talent mo. Shoutout kay Bible Apologist, Mr. Alvin, mag-debate kayo ni Pastor ko at Greek language lang ang wika na gamitin nyo. At shoutout din kay Alex Shakim, parehong nauto ng tao, Liloch Lavena at Tahir Islam. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito sa ating rebuttal. Mauna dito si Alvin Kitamundok bilang affirmative. Your time start now, bro. Maraming salamat, Brad, sa ating moderator at sa ating katunggali ngayon si Brad Eric. Napatuloy natin ngayon sa cross-examination kasi kung mag-stand tayo dito, parang totoo. Proverbs 18:14-17, pero pag cross-examine na, dyan na mabibisto, mabubuko na nagsisinungaling pala. At wala palang alam sa Greek Bible. Kasi naghanap matagal He's killing the time. Kunwari, meron ba Alvin? Meron, pero naghanap pa doon sa Google siguro, yung mga ano yan dyan, mga apps niya dyan, yung Greek na translation. Huwag ka tayong ganyan. Labas ngayon, talagang ka-ignorantehan ba, Eric? You display ignorance, no? Wala ka talaga alam sa Greek kasi hindi mo maalam. Tapos ang tinatanong ko sa iyo, Matthew 6:9, kasi sabi mo, daldal mo, naka-video yan, magaling ako makinig Sabi mo, Ama lamang tayo dudulog, sa Ama lamang tayo, sa Diyos lang tayo mananalangin. Napakapayak yan, napakasimple na statement yan. Hindi naman ng mga tao dito nakikinig, hindi yan maintindihan, naintindihan yan Kaya yan lang sinisingil ko sa iyo kasi pag nandyan may mabasa dyan, parang showdown, pag may mabasa ka letra po letra, tama ka. So, mali ang Katoliko agad. Knockout ang Catholic Church, ang Greek Orthodox, ang mga Church of England na dumandalangin sa mga santo sa langit. Wala kang mabasa dyan sa Matthew 6:9, tumakbo ka sa Matthew 14, hindi naman yan yung talata mo kanina. Alam ko na alam mo, wala pala yan sa Greek. Yung Father, Pater, Monon, Father Monos. Yan, kung Diyos, Theo Monon. Wala, hindi mo alam ang Greek Theo, Diyos, Monon, Monos, only, alone. Yung Pater, Father. Hindi mo alam ka simple na Greek. Naku, tapos lalaban ka sa akin. Mahiya naman kayo. Yun ang kahirapan ninyo maghangin kayo dyan sa mga chatbox dyan at sa mga comments dyan sa mga threads. Tapos pala, pag debate na showdown, you are displaying your ignorance, yung kamangmangan sa Biblia. Greek Bible, kasimple. Tatay, Father, Pater. Tapos only, alone, Monon. Hindi mo alam. Yan, laglag ka na dyan. Hindi mo makabawi dyan. Wala kang ginamit kanina na Matthew 4:10. Iba yung pagsamba na ukol sa Diyos. Diyos lamang sambahin. Pero pag panalangin, pwede sa mga santo. Kasi kung hindi pwede, sumamba ka na ba? Sabi mo, pastor, pwede ba ipanalangin mo ako sa Diyos? Ibig sabihin, sumamba ka na sa pastor? Anong klaseng katangahan din yan Sabi pa ni Soriano, katarantaduhan at kagaguhan. Pwede ko sinabi na ikaw ay gago tarantado. Yung argumento ba? Argumento ng mga tanga. Ganun mga argumento na hindi talaga sa Biblia. Ito naman, second showdown. Sabi mo, daldal mo kanina na ang mga patay, panalangin daw natin sa mga santo, panalangin sa patay. Saan mababasa sa Biblia na tinatawag ng Biblia, patay yung mga kaluluwa at espiritu na nasa langit, kasama ng Diyos? Patay ba yun? May patay ba nangungusap doon sa langit?
Revelation 6:9 to 10. Mag-celebrate nga. Sabi utos ng Diyos, you celebrate. All ye in heaven, saints, prophets. Ang dami nga. Tapos sabi niya, wala daw tao sa langit. Wala daw santo sa langit. Labag na labag pala sa 18:20 ng Revelations. Sino ka, Brad Eric, na labagin itong pahayag ni Juan? Dito kami makatoliko naniniwala. May pesta nga kami sa patay. Dahil sa talatang ito, pautos to pautos to na pag-utos. Rejoice or celebrate over here, O heaven. Sino mga tao sa langit? O saints, people of God, and apostles and prophets. Because God has executed vengeance for you upon her. Kaya pinagtanggol ng Diyos na pinatay sila, pero napunta na sila na lang. Si Pedro, si Pablo, mga martir. Pinatay si Pablo, pinutulan ng ulo. Pero nandoon na sa langit. Inutasan, rejoice. Sabihin mo patay. Grabe talaga ka-anti-santo itong mga taong to Hindi na natakot sa mga santo. Mas buhay nga ang sila Pablo, sila Pedro sa langit yan. Mas buhay pa sa atin dito, Eric. Bakit? Kasi may magagawa sila sa langit na hindi natin magagawa. Kumain na sila sa puno ng buhay. Pahayag 2:7. Tapos sabihin mo patay. Hindi pala naintindihan yung Isaiah 8:19. Ang daming kaignorantihan ito. Kaya magdedebate sa Katoliko, lalabas talaga ignoramos. Kasi yung mga talata, kung sa Bisaya pa, pataka lang ba? Kukuha ng talata, hindi naman talagang angkop doon sa tema. Kasi ang sinasabi dito ni Propeta Isaiah, hindi po mga santo at mga banal. Hindi nga binasa, diretso lang. Ito, pansinin yung mga kapatid kong Katoliko, pag magdedebate ako, mga talata, Biblia, ito wala, computer. Are you godly? Are you really the minister of God, Brad Eric? Ako, hindi nga ako pari, hindi ako pastor. Pero the way I debate, I'm really a minister of God, bishop delegated. Kasi bumubuklat ako ng Biblia, tapos ang binabasa ko, the whole chapter and verse. Hindi lang mamumuto lang ako dito ng talata na patunugin ko na kumakampi sa akin tulad ng Isaiah 8:9. Mabibisto ka dito, nagsisinungaling ka. Laking kasinungalingan. At pagka kanilang sasabihin sa inyo, King James Version na Tagalog, Bible to. Si Eric, tingnan nyo, hindi nagbabasa yan Hanapin nyo silang nakikipagsanggunian. Saan nakikipagsanggunian? Sa masasamang espiritu. Ang mga espiritu ba na pinabanal ng Diyos, Hebreo 12:22-23, masasama? Grabe. San Pedro si San Pablo, si Santiago, 12 apostol, pahayag 21:14, mga masasamang espiritu. They are perfected spirits in heaven, Hebrews 12:22. Tapos kinalaban mo. Mas perfect pa yun sa atin. Nagpapa-pray over ka nga sa pastor mo. Ikaw din, nagpa-pray over ka din doon sa mga membro mo bilang pastor. Sino ang mas mahigit, na mas banal o perfected? Ikaw o yung sila Pedro, Pablo at lahat ng apostol at mga santo at mga propeta sa langit, pahayag 18:20. Revelations 18:20. Huwag tayong magpakapalan dito. Salita ng Diyos kung nakasalalay dito kung sino talagang pastor type ministro. Tapos, ang talata ng Biblia, pinipilipit natin. Nagkapagsungunian sa masasamang espiritu, hindi po to santo at banal sa langit. At mga manghula. Sila Pedro, mga santo sa langit, mga anghel, sila San Miguel Arcangel, mga manghula, mga masasamang espiritu. Mabuting espiritu sila at hindi sila manghula. Propeta sila. Ang hinula nila, mga tama, hula, hindi po sila fake and false prophet. Ito ang pinagbawal. Sumangguni ka sa false prophet, tulad ni Felix Manalo, tulad ni Satanas, bawal yan. Hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ng kanilang Diyos? Walang sinabi Diyos lamang, kasi kasamang ang santo dudulugan, bibigyan ng panalangin. No. Hebreo 12:22 sa Grego, hindi mo alam Dahil baga sa mga buhay ay nagsasangguni sila sa mga patay. Kaya nga patay kasi they are dead in their soul, dead of spiritual, dead of grace of God. Katulad ni Satanas, patayan siya kahit buhay siya, no, spiritually, pero ang status niya in heaven and hell, patay siya. Yung mga kaluluwa ng espiritu ng tao na masasama, na punta din ng impyerno kasama ni Satanas, Jude 1:6-7, mga patay din yon. Yun ang ibig sabihin, yung patay na nandyan sa libingan, kasi wala namang Katoliko dyan na nanalangin sa mga patay sa libingan. Walang alam sa Biblia. You are wrong because you don't know scriptures and the power of God. Mateo 22:29, sabi ni Kristo. Ito ngayon si Eric, napatunayan. Hindi pa sinamahan at ganasiyan ng Holy Spirit. Mahina ang signal, nagkaputol-putol. Maubos ang oras natin ito, mabutan tayo ng sa gabi, tungod ani. Ayan, ngayon nakikita natin, ang layo mo pala. O dito tayo, balik ulit tayo sa Hebreo 12:22-23, hindi mo nabuwag. Muntakin mo, itong this is my
strongest verse, hindi man lang niya nabuwag, dapat binasa ng buo. Akot kasi basahin ng buo kasi mabibisto siya. Kontra siya dito sa talata, letra po letra sa Biblia. Sa kanila, walang letra po letra. Sa Katoliko, meron. Grego pa, original, inspired. Meron bang Grego original inspired na hindi ka dudulog sa mga espiritu, sa mga kaluluwa ng mga banal? Wala kang mabasa dyan. That is a showdown also. Kasi negative side. Kaya ako meron positive, affirmative. Basa. Dapat nagsilapit kayo sa bundok ng Sayon. So nagsilapit, dumulog ka. Paano ka makalapit dyan? Wala kang gagawing panalangin, nakakamimi ka lang, nakalapit ka doon sa langit, sa mga propeta at mga banal, mga santo at mga apostol, at sa Diyos, at sa bayan ng Diyos sa buhay. So lumapit ka rin sa Diyos, dumulog ka sa Diyos, nanalangin ka sa Diyos. Ganon din sa mga santo. Ang Jerusalem ng kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, pati nga anghel, pwede rin dulugan, pwede rin magpanalangin para sa'yo, pwede rin lapitan, tapos sa kanila, bawal. So kontra sa Biblia. No? 23. Katoliko to, pangkalatang pulong at iglesia. Ito, nagtatag ng sarili niya. Hindi pa naman siguro turistado sa pulurom. Sa langit, sa Diyos ang hukom sa lahat. Sa Diyos, pwedeng manalangin. At sa mga espiritu ng mga taong ganap na pinasaktan. Pinasaktan ng mga espiritu ng taong ganap dito. Tapos sabihin mo, patay ito. Mga santo at mga anghel, patay. I will say, Archangel Michael, please pray for me, protect me. Patay pala yung si Miguel Arcangel. Yung Isaiah 8:19. Wala, bugbog ka talaga dito. Tama yung nag-comment kanina na, Eric, huwag ka nang lumaban kay Brother Alvin, kay second time na. First time, larawan, nabugbog kita. Ngayon naman, nagulpo na ulit. So, gagawa ka pa ng third topic, mahiya ka naman, Brother Eric. Mahiya ka sa sarili mo, sa sekta mo, sa kulto mo. Wala yan sa Biblia. Sa akin, sa Biblia, mga letra po letra. Greek ka. At hindi mo alam ang Greek. Ang Greek dapat malaman mo, mag-aral ka kasi inspired yun. Hindi yung translation. Sa aming aral ng Katoliko, from the inspired Greek, so yun talagang aral ng Diyos sa Biblia. So yun, Peter 3:1-2. Okay. Maraming salamat, Brother. I'm ready for... So, dako tayo sa second cross ng ating negative brother, Pastor Eric. Time start now, bro. Nakamute. So sa Hebreo, sige, balik tayo. Proceed, bro. Okay na po, brother. Sige, bro. Okay, sa Hebreo, balik tayo sa 12, 22, 23. Ilan yung dapat dalanginan ng tao? Lahat dito, ang Diyos. Hebreo 12, 21, 22. Patapusin muna ako, Eric, para matuto ka. Mga anghel sa langit, pwede rin, madulugan. Si Abraham nga, si Jacob, nanalangin sa anghel. Genesis 48:16. Ang mga santo din, espiritu ng mga taong banal. Lahat yan na nasa langit. Basta nasa langit. Nung nanalangin ka sa patay, sa mga santo, sinong dininig sa iyo? Yung Diyos o yung patay? Sinabi ditong patay kasi yung patay hindi nakarinig. Ang buhay to na mga espiritu na may buhay na walang hanggan. 1 John 5:12-13, John 10:28-29. May buhay sila na walang hanggan kaya nakakirinig sila kasi buhay nga eh. Meron bang buhay hindi makarinig? Bingi. Revelations 2:7. Next question, nasagot kita. Madali lang. Sabi mo, no? Nasa langit yan ang mga buhay. Sabi mo, nasa langit ang mga buhay eh. Yan bang tinutukoy dyan sa Hebreo, yan ba'y pangkalahatang pulong? O meron pang tao sa lupa? Yes, pangkalahatan sa langit, pangkalahatan din sa lupa kasi nga Katoliko yan, General Assembly sa langit, Katoliko, mga santo sa langit, wala naman kayong santo. Marami kami dito. Ito, 300 saints, kayo wala kahit isa. Puro na impyerno kayo. Ito, 1,500 saints, puro na sa langit. Kayo wala eh. Pangkalahatan yan, Katoliko yan lahat. Sige, tanong. Okay, next. Sabi sa pahayag 20:12, nakita ko ang mga patay, malaki maliit, no, na nakatayo sa mga luklukan, sa harap ng luklukan at nabuksan ang aklat, nabuksan ng isang aklat at siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ay sa kanilang mga nasusulat sa aklat na iyon na kanilang gawa. May binabanggit bang mga patay na binuhay sa talatang yan? Anong banggit dyan? Buhay o patay? Binanggit ito patay pero sa lupa to, hindi po to sa langit. Mayroong magpatay sa langit. Walang nabasa dito. Patay dito sa lupa kasi nag-resurrect sila for the final general judgment. Wala ka palang alam sa Biblia. I-resurrect mong taga-langit, ibuhay na yun eh.
Ibabalik sila sa lupa, sa katawang lupa. Yung katawang lupa na i-resurrect yun, dito yun sa lupa. Walang tagalangit ng mga apostol at propeta at santo na sinabi na patay. Buhay yun ang sa langit. Sabi mo, ito mga patay nasa lupa. Yung nasa lupa ba, mga patay o mga buhay? Sagot, tayo ng mga buhay sa lupa, pero may mga patay din nandun sa libingan. Yun ang ibig sabihin kasi resurrection, this is talking about resurrection. Ang punto natin, huwag mong ilihis, mga santo sa langit, mga buhay yung lahat. Pahayag 2:7, John 10:28, I will give you eternal life in heaven. Tapos tutulan mo, sabihin mo, patay yung sa langit. Ang mga anghel, patay. Mga santo, patay. Patay na rin ang Diyos, patay. So binanggit doon sa 12, no? Sabi mo, dadalangin, sandali lang, pakinggan muna ako bago ka dumaldal. Sabi mo, dadalangin sa mga santo, sa mga anghel. Ibig pala sabihin, marami kang dinadalanginan. At sino ang dumidinig sa'yo? Yung mga patay na santo o yung Diyos? Una, ang santo, muna, kasi dumaan kami sa santo, buhay yun, narinig kami. Isaiah 32:1-2, nakarinig, hindi lang ang Diyos, mga pangulo din, nandoon yun sa langit. Kaya yung panalangin nila para sa aming mga buhay dito sa lupa, dinulog nila sa Diyos, narinig din sila. Revelations 5:8-9-10, Revelations 6:9-10-11, Revelations 8:1-2-3-4-5, mga talata ng Biblia. So, bunggit ka, no? Bumanggit ka sa 32:1-2 ng Isayas. Saan dyan na sinasabi na dininig ka ng mga patay na santo at sa Apokalipsis? Pakibasa. Yes, kung gusto mo basahin, basahin ko. Isaiah 32:1-2-3. I will read. Sabi ni Pastor Eric Brothers, basahin ko daw. So, ang 20 seconds ko, ubusin ko sa pagbasa. Isaiah 32:1-2-3, sinabi dito, narito isang hari, andiyan na taong Diyos, ay maghari sa katwiran at mga pangulo, ito yung mga santo, magpupuno sa katulan sa 3. Ang mga mata nila, o marami, mga santo, nakakakita na, hindi maglalabo, ang mga taingan nila, nakakakinig na, makikinig. Hindi lang ang Diyos makikinig, pati santo. So sabi mo, ito yung mga patay, no? Ito yung mga santo. Pakiba, saan dyan tinutukoy na ito yung mga nasa langit na mga santo? Meron ka bang nabanggit? Literal Yes. o word for word? Meron wala? They will reign with me, sabi ni Kristo, Revelations 2:7-9. No, Nakasama sa objection. Objection. Unahin natin yung objection, syempre. Brother Eric, So, anong sa objection? Isaiah 32:3 eh. So, ang tanong ko napakalinaw, no? Saan dyan sinasabi sa 32:3 na ito yung mga patay, no, na mga santo na dumidinig, no, sa mga sa mga buhay na dumadalangin. Okay, Hindi okay. sa Mateo, hindi sa Juan. Okay, so ang objection mo, bro, specifically doon sa verse na binabanggit, yung saan dyan, yun yung pinakapunto doon. Brother Yes. Alvin, meron ka bang counter objection doon? Or ready ka nang sumagot? Sige. Counter objection yun. Kasi ang talata, napakaliwanag, napakalinaw, sa sikat ng araw, may Diyos ang hari. Tapos may kasama siyang mga pangulo. Saan sila naghari at nagpapangulo sa langit? Kaya in context with the Bible, I cited Revelations 2:27, Revelations 3:12, Revelations 24-6. Marami pa yun. Okay, bro Kinukuya. Alvin. Okay. So alam ko ready ka nang sumagot, bro Alvin, doon sa kaya pinapa-stop kita. Para i-on ko lang yung time. Again, kay Brother Eric, ang hinahanap niya yung saan, yung doon sa specific na verse na yon. Proceed ka, Brother Alvin. Sagot. Sagot doon sa talata mismo, Yes. Isaiah 1:2-3. Kasi sa 3, makikinig sila. Sila, marami ha, hindi lang ang Diyos. Ang Diyos makikinig. Sila din makikinig. Saan sila mamumuno? Saan ang Diyos ang hari? Sa langit. Revelations 2:27, pati mga santo sa langit din. Revelations 2:27, Revelations 3:12, Revelations 24-6. I know the Bible eh. I am the representative of Bishop Next Delegated. Ikaw, wala kang alam sa Biblia. Next question. So ibig sabihin wala ka talagang nabasa. Tumalong ka ngayon sa Revelation. Sige nga, basahan mo. Time stop. Time stop na, bro. Nag-object si Brother Alvin, bro. Ano yan? Objection ko, moderator, brothers, kasi sabi niya, sa makatwid, wala ka talagang nabasa, ay hindi yan tanong.
Wala daw akong nabasa. Sinagot ko nga ngayong talata mismo kasi hindi lang ang Diyos Okay, na hari nakikinig. Mga pangulo din, marami sila nakikinig, marami sila nakakakita. Saan sila maghari? Sa langit, Okay, daming okay, okay, talata. okay. Wala So, daw akong talata. okay. So, ina-analyze ko yung objection mo, bro. Doon yun sa unang statement ni Brother Eric. Bro, Eric, meron ka bang counter-objection or gusto mong baguhin yung tanong mo? So, wala naman po talaga siya nabasa na word for word eh. Kaya unang-una, Okay. Brother Rush, no, mas matitindi yung mga banat niya eh. Pero pinagbibigyan ko lang. So, wala siya nabasa talaga. Okay. Okay. Ganito. Wala siya nabasa. Okay, ganito. Magde-decide muna ako. So, doon sa statement, paunang statement, iniisip ko kasi na any observation dito sa kabilang panig, Brother Alvin, sa kanya naman yan, either nagsasabi siya ng totoo or nagsisinungaling, no? Pero ang tinitingnan ko lang kung yung statement na yon premise ba sa incoming na tanong ba. Ngayon, gusto ko lang madinig kay Brother Eric kasi syempre dito sa tanungan, hindi nga po pwedeng mag komento ba kung ano yung para doon sa sagot. Brother Eric, paki tanong nga ulit, bro, sa kay Alvin, bro. Proceed ka, bro. Yes, okay. Okay, ulitin na lang po natin, no. Saan diyan sinasabi sa I'm resume. sa tawag dito sa Isaiah 32:3 na yung dalangin, no? Yung dalangin ng mga tao ay dinidinig, no, ng mga mga santo. Basahan mo ko dalangin dito. Word for word, mahilig ka sa word for word, sige. Sagot. Basahin ko. Talata, sagot. Sa talatang 2, at isang lalaki, hindi to Diyos, no? Ay magiging gaya ng isang kablihang dako sa hangin, so tanggulan, dulugan, lapitan, at kanlungan sa bagyo. San Pedro, maawa ka sa amin. Ipigilan mong bagyo, tawagin mong Diyos, nasa langit ka. O di ba? Katoliko, Next question. gaya ng mga ilog ng tubig sa tuyong dako. Gaya ng lilim Next ng question. malaking bato. So, basahin mo nga sa akin sa wikang Hebrew na ito'y dalangin. Time. Sige, basa. 7 minutes time. Okay, mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong. Second cross ng ating negative, mga kapatid. At dako din tayo sa kanyang presentation bilang negatibo. By the way, mga kapatid, naka-live tayo ngayon sa Russia TV. At dyan din sa YouTube channel natin, meron tayong iilan na nanonood dyan. Shoutout sa inyo. Ang topic ngayon ay patutunayan na biblikal ang panalangin para sa mga santo sa langit. Yung tinatanong kanina ay si Brother Alvin Kitabundok ng Catholic. Siya yung affirmative. At yung magre-rebuttal ngayon si Pastor Eric ng CJCLS. Bro, 10 minutes. Your time start now. Yes. Okay. Muli, salamat sa Panginoon. Kita niyo mga kaibigan, mga kapatid, no? Hanap siya ng word for word. Ni siya hindi makapagbigay ng word for word. Tulad na lang dito sa Isaiah 32, saan dyan na sinasabing dumalangin o dalangin? Wala namang binabanggit dyan na dumalangin, no? O dumalangin yung mga buhay doon sa mga patay. Kaya wag po tayo magpapaniwala sa mga kasinungalingang birada ng ating kaibigan. Wag po tayo magpaniwala. Wala naman nababasa eh. Ang galing mo sa word for word. Ang galing mo sa Greek, sa Hebrew. Wala ka namang nabasa sa Hebrew. Na ito'y dalangin. Di po ba? Minamahi ko muna, kaibigan. Pumupunta ka ngayon sa Apocalypse. Kahit sa Apocalypse, no, wala tayong makikita doon na yung mga buhay dumadalangin sa mga patay. O anong ginagawa? Inong buhay pa raw si Pablo, na dumadalangin. Kaya nung namatay pa, patuloy na dumadalangin. Kita mo ang aral na yan. Ito yung kalokohang aral. Saan mo nakuha yung mga ganyang kaibigan? Bumalik ka na naman sa Hebreo. Hindi mo pala nauunawaan yung Hebreo 12:22, balik ka ng balik. Balik ka ng balik, no? At pinagmukha mo pang dalangin yung sinasabi doon na sa wikang Greek. Hindi naman dalangin ang tinutukoy doon, kapatid. Hindi naman pala dalangin ang tinutukoy doon. May masabi ka lang. Ngayon, pangkalahang pulong pala yun. Ibig pangkalahatan. Pangkalahatan na yun. Ibig sabihin, tapos na, meron ng pangkalahatang pulong eh.
Andun na yung pangkalahatan. Eh, wala iwas sa lupa, kaya nga pangkalahatang pulong eh. Di po. Tapos dadalangin ka sa saan ka ba dadalangin? Sa Diyos? O doon ba sa patay? Doon ba sa anghel? Sa lahat daw, lahat. O, sino dinidinig siya doon? Ay dinidinig naman daw ng mga ng mga patay ng mga santo. Santo Makbo, doon sa Isaiah 32. Noong tinanong sa 32, dalangin ba yan? Wala naman nabangangin. No? Hindi ko alam kung anong pinagsasabi at sino yung pinagloloko ng kausap natin. No? Kaya pangalawang debate natin, hindi ko alam kung mas matindi pa sa pulbos ng inabot ng ating kaibigan eh. Nung una, wala na eh, di po ba? Nung unang debate natin, pangalawa, tumakbo na to eh. Itong pangalawa, mabuti, nasilo na, natrap natin at di na nakatakbo. Ngayon, ito lang ibibigay mo sa akin, word for word. Yan lang ibibigay mo na debate sa akin. Eh, yung pinakamahinang sanggalang mo yan, word for word eh. Di ba? Wala. Ngayon, sabi mo lang data, sabi, saan daw binababasa na sa dadalangin? May nabasa ka ba na hindi sa Diyos lang dadala? May nabasa ka ba na hindi sa Diyos lang dadalangin? Sige nga. Baka hanapan kita ng word for word, wala ka rin mabasa. Wala ka rin mababasa, kaya yung sanggalang, yung tiyay, kapos yan, pulbos yan. Mahinang klase yung sanggalang, kaibigan. Napakahinang klase ng iyong sandigan, kaibigan. So, basahin po natin dito po, tingnan po natin dito sa sa Salmo. Sabi po dito sa Salmo, bigyan natin ng talata yung ating kaibigan, nakakaawa po eh, no? Wala pa lang alam sa Biblia to. Laban ng laban, wala naman pa lang alam sa Biblia. Puro word for word, napakahinang basihan, nakahinang tindig naman to ng mga debatista. Na word for word, paulit-ulit. Sabi dito, dinggin mo ang tinig ng aking daing, hari ko, Diyos ko, sapagkat sa iyo'y dumadalangin ako. O kaya dumadalangin sa Diyos eh. Diba? O Panginoon, kinaumagahay, dinggin mo ang aking tinig. Kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at magbabantay ako. My voice shall thou hear in the morning. O Lord, in the morning will direct my prayer into thee and will look up. Direkta kang dadalangin sa iyo. No? Sa Diyos ka dadalangin direkta. Kita mo? Sa Diyos tayo dadalangin. No? Huwag kang magbigay ng iyong sariling katang isip na babanatan mo pa ako na saan sa Diyos, dadalangin lang sa Diyos. Hindi ka pa naniniwala sa matay. Hindi na sa patay na tinuro ni Kristo sa Diyos. Kaya binasa ko yung 4 Gs ng Mateo na siya lang ang sasambahin. Siya lang ang paglilingkuran. Kaya paglilingkod, dalangin yun eh. Dalangin po yun. Sa kanila, walang kabuluhan. Bakit hindi mo lang pagsamba yun sa Diyos ka lang dadalangin, kapatid. Pagit natin yung Isaiah 8:9, hindi pala nakuha yung diwa. Napakapuro. Pagka dapat, maano ko yung pagkatinig mo, yung taenga, huwag maging mapurol, kaibigan. Ang tinutukoy ko doon, yung patay. Kaya kasi sa akin, patay yan eh. Ba't mo dadalanginan yung patay? Sabi nga sa Hope Gs, 7 Gs, wala na silang nalalaman pag uwi sa Siol, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Nga eh. Kaya saan ka dadalangin? Malino sa hinanapan mo ng talata, Isaiah 8:19, sa Diyos nga dadalangin at hindi sa patay. Yan ang tibay nun, ayaw pantanggapin. Tapos wala ka nang nababasa na hindi lang sa Diyos dadalangin. Forward. Sige nga, hindi lang sa Diyos dadalangin. Kita mo, hanapan mo ako ng word for word, letra por letra. Sablay ka naman, napakahina naman pala ng iyong batayan, ng debate mo. Paano ka lalaban kay Alipin Tagapagsanggalang kung ganyan ka lang? Sa ikatlo, pagka lumabang ka pa, babaklasin ka na talaga. Dito pa lang, pulbus ka na eh. Pulbus ka na, kaibigan. Walang tibay ang aral mo.
Ipinagmumukha mo, gano'n ng mga buhay sa langit. Hindi nga, pag nasa Sheol nga sila eh. Andun nga sila sa hukay. At ang bubuhay niyan, 5:28-29 ni Kristo, huling araw. Andun ang pagbuhay na maguli. Kapatid, paano mo nalaman na mayroon ng tao ron? Nakabasa ka lang sa saan ba pinasa na ito? Sa Hebreo? Pinangiran na. Hindi mo alam, pangkalahatan na yan, kasama lahat ng mga iglesia nga eh. Sasabi mo may buhay pa? Yan ang problema, kapatid, no? Yan ang problema sa pag-aaral ng Biblia. Hindi mo maunawaan ang iyong sinasabi, kaibigan. Dapat meron kang tibay. Merong lakas yung aral mo. Hindi pa pwede yung ganyan lang, kaibigan, na ibibigay mo. Ibabato mo sa atin. Hindi mo naman pala nauunawaan. Sasabihin mo pa, may nandun na sila sa langit. Anong patunay mo? Yung revelation kasi puno yan ng kaya nga revelation eh, 'di ba? Ng mga term, symbolic words. Huwag mong gawing literal agad. Kaya nga nung binasa ko sa iyo sa 22, yung hahatulan yung mga patay nakatindig na sa sa harap ng Diyos eh. Nakatindig na hatulan na lang yan, sabi mo sa lupa pa rin yun. Kasi kung matanggap, no? Sasabihin mo, yung mga nabuhay na mga to, yung mga patay na to, hindi mo matanggap na patay to. Patay talaga yan, kapatid. Nasa harapan ng hatulan na nga eh. Di ba? Nasa trono na nga ng Diyos yan, hatulan na, kapatid. Hatulan na eh. Sasabihin mo, mga nasa lupa pa yon. Mali. Mali ang iyong pagkaunawa sa Biblia. So, sa susunod, kaibigan, sisiguraduhin mo yung tindig, yung tibay ng iyong aral. Huwag kang harap kay alipin tagapangsag nga lang, na ganyan lang pag-Greek ka pa. Alam mo naman pala, yun lang sa wikang Greek ay nomos, monos. Ano pang alam mo, kapatid? Hinanapan kita. Yung bang dalangin sa 32 ng Isayas, dalangin ba yon, kapatid? Yeah? Yung ba'y dalangin ayon sa wikang Hebrew? Anong ginawa mo? Minagit mo lang eh. 'Di ba? Tulad pa ni Pedro na tumatawag si Pablo. Ganun ang ginagawa mo. Kung matalino yung mga nakikinig, kung mahusay makinig yung mga nakikinig sa atin, hindi mo sila mga madadala, kapatid. Kung matalino. Pero kung dadaanin mo lang sa napakahinang argumento mo, tapos makukuha at niniwala sa iyo yung mga tao sa mahinang argumento mo, ibig sabihin mahina rin yun. Kasi hina yun. Yan ang isabi nun. Kaya ito, kapag humarap sa debate, galingan mo, kapatid. Yung una pa lang, napulbos ka na eh. Time. Okay, mga kapatid, at yun yung pinakamainit na rebuttal natin, mga kapatid. At syempre, dako tayo sa ating cross din ng ating affirmative sa negative. So, Brother Alvin, pasok mo yung tanong mo yun na yan, bro. Okay, thank you very much, Brad Rush. Ang unang tanong ko sa iyo, kasi pumunta ka sa Hebrew, yung sa Isaiah 32:3 na hearken, makakarinig. Ano yun sa Hebrew na word o Aramaic na word at anong meaning nun, kung alam mo? Sige nga, sagot. Ano yun sa Hebrew? Yung isang salita lang, hindi. Sa Hebrew? Ha? Sagot. Ano yung sa Hebrew? word hearken? Ano yung sa Hebrew at anong meaning nun? Sagot. Basahin natin para hindi tayo mawing tulad sa iyo. Sandali lang kapatid. Sa 32, sa 32:2, anong sinatanong mo rito? Anong tanong mo? Sabi ka Time stop mo na, bro. Anong tanong mo, kapatid? Wait lang, bro. So, any clarification, bro? Dito ko sa Kasi moderator. Kasi ko sa Isaias eh. Dito ko sa moderator, bro. Wait lang, bro. Clarification yan, bro. Ganito. Ay, ulit yung tanong, anong talata? Okay. So, ganito. So, ibalik ko kay Brother Alvin. I-clarify mo ba, bro? Or doon ka pa din sa tanong mo? Yes, yung tanong ko, Brad Rush, ulitin ko lang for the sake sa kalaban natin dito, hindi nakikinig eh.
Okay, Iulitin proceed ka ko lang. bro. Pakiulit. Yes, tanong mo. Pero time stop no, naka-time stop to. Proceed. Oh, makinig ka ng maigi, Eric. Ito ang tanong ko. Sa Isaiah 32:3, yung word hurricane sa English, nasa Tagalog, sa King James puro, English Tagalog, nakakarinig. Ano yun sa Aramaic at Hebrew? Kasi Hebrew ang gusto mo, Aramaic at Hebrew. At ano ang meaning nun? What is the Hebrew-Aramaic word? At what is the meaning of that Hebrew and Aramaic word? Sagot. Yes, ang meaning lang nun, here, Shama, ang sa wikang Hebrew. So yun lang ang meaning, hindi prayer, kapatid. Here, yan yung definition term niya o word niya, no? Na binabanggit po dito, Shama. So next question, kapatid. Next question. Tulog na tanong, based on a premise mo na, Brad Rush. 7181, ang meaning nun hindi sama, kasyab. Mali eh. Nagtsamba-tsamba ka dyan. Kasyab talaga yan, 7181. Ang meaning, dito mo na ang premise ko, moderator, to listen to a prayer, to give heed to a prayer, to pay attention to a prayer, to attend to something, be attentive to prayer. So makinig pala sa panalangin. Ang kasyab, hindi pala sama. So ngayon, aminin mo na, hindi mo alam ang Hebrew. Ignorante ka pala, tanga sa Hebrew. Yes or no? Sagot. Ang tanong mo kasi Mr. Moderator, objection. Time stop. Okay, objection bro. Ang pagkakanig ko sa kanya, kapatid, no? Ang pagkakanig ko sa kanya yung here, kapatid. Here po. Okay, So yun ang sinagot ko. Hindi yung kasyab, kapatid. Kaya nga siya ang sinabi ko eh. Okay. So yung kasyab, yun, kung yan ang tanong mo, to incline, to hear, to attend, yun lang. Yun ang meaning, hindi to pray, kapatid. Okay. Counter objection tayo. Proceed bro, Alvin. Ang counter objection ko, moderator, kasi ang verse, ears, ang tenga of them that hear. Hear yung sa kanya, sama. Merong sinabi dito, shall hearken. Yung hearken ang sa akin, kasab yun ang tinatanong ko, Hearken. hindi pala nag sa tanong eh. Okay. Okay, so ano naman to dito sa tanong? Ang tanong ni Brother Albert yung salitang curb. Ano ngayon bro? Ano ngayon? Hearken, nakakarinig. Hearken. Okay. So dito lang tayo muna sa tanong ni Alvin ha. At by the way bro, wag mo na yung banggitin bro yung sa tanga bro ha. Ayan. So Brother Eric, ano daw yung sa okay. Pakiulit nga muna bro Alvin yung tanong mo. Ano sa Hebrew and Aramaic, kasi pumunta ka sa Hebrew at Aramaic, ang word na hearken sa English, hindi yung hear, hearken, tapos ano ang meaning nun sa lexicon, kung meron kang lexicon? Anong Sa tingin meaning ko niya? wala eh. Proceed bro, Eric. So binanggit ko na sa'yo, no? Kasyab. No? Makinig ka muna. Dagdag kasyab. No? Kung yun ang tanong mo, kasyab nga, ang Wait lang, ibig Alvin, sabihin, yung kanyang definition, incline, attend. No? Kaya nga yung hear eh. No? Paano yun? Yung dinidinig o dumidinig. Next question. Hindi dalangin to, kapatid. Bira ka ng dalangin. Next question. Dalangin dito. Next question na daw. So, dinidinig. Anong dinidinig? Panalangin o hindi? Anong dinidinig ng mga tao? Panalangin o hindi? Sagot. Panalangin. Sagot. Okay. Ayon sa kasyab na Hebrew at Aramaic, Wala kang dalangin dito. No? Ano, nasagot na pa ba, Brother Rush? Sige, proceed bro. Ano ba daw yun? Panalangin o hindi? Okay. O, hindi nga dalangin, kapatid eh. Siya lang ang nag-invento ng dalangin to. Wala namang sinasabi dong dalangin dito eh. Walang sinasabing dalangin. Kaya nga, sabi ko, basaan mo ako ng dalangin dito kung merong dalangin. Time stop. Objection. Bro Alvin, ano yan? ang objection ko, Badras, kasi may object yung makakarinig, hearken. Ano ang object ng hearken? Anong pakikinggan mo kung hindi panalangin? Kasi sa kasab ko dito sa Hebrew Aramaic, attentive, maririnig, makikinig sa panalangin. Isa kanya, wala daw panalangin. So, anong pakikinggan ng mga santo kung hindi panalangin? Okay. I think ganito. Bro Alvin, parang another question kasi yan, bro. Tapos iuna muna natin tong unang question mo patungkol doon sa
binabanggit ni Brother Eric na hindi daw yan panalangin. Naputol kasi siya doon ng mga halos 10 seconds. So, ipuproceed ko muna yung 10 seconds siya bro. Tapos next question natin yung bago mong tanong ha. Bro Eric, 10 seconds bro. Sige. Hindi panalangin yun. Proceed. Hindi po talaga panalangin, no? Hindi po siya panalangin ang binabanggit dito. Wala nga nabanggit dito na dumadalangin sa mga Next question. sa mga santo. Next question. Walang dalangin. Kaya sa siya basa mo dalangin. Next question. 7181, listen to prayer, give heed to prayer, attentive to prayer. Sabi mo walang prayer. So ano ngayon ang attended nila? Ano ang pakikinggan nila kung hindi panalangin, Aber? Anong pakikinggan nila kung walang panalangin? Ano? Sagot. Kasi sabi mo hindi panalangin. So ngayon, tanong ko sa'yo, ano Okay, wait lang ha. Wait lang bro, Erica. Wait lang ha. Time naman niya to. Basta habang nagsasalita si Alvin, tuloy-tuloy yan yung pagtatanong niya ha. So Brother Yes. Alvin, paki-compose ulit yung tanong mo. Tapos paki-question. very clear, simple, and categorical sa Hebrews 7181, kasyab, ibig sabihin dito sa aking leksikon na sa primus moderator, to listen to prayer, makinig sa panalangin, to heed to prayer, be attentive to prayer, to something. So sabi niya moderator, hindi daw panalangin. So ano yun kung hindi panalangin? At anong leksikon mo yun? Binatay. Ano daw Sabi yun? mo kasyab, panalangin. So anong leksikon mo binatay? Okay, sagot bro Sagot. Eric. Binanggit ko na yung kasyab. Hindi nga dalangin. Hindi nga eh. Hindi nga binasa ko na nga. Time stop. Time stop muna bro. Wait lang bro. Unahin natin yung objection. May counter objection ka naman. Bro Alvin, anong objection mo? Sa akin kasi moderator, meron ako dito kasyab, makikinig sa panalangin kasi yung may object yung pakikinig, ano yon panalangin. Sa kanya wala. Anong lexicon siya moderator? Wala naman siya nabigay yung lexicon niya ako sa akin dito. Okay. So, Brother Eric, meron ka bang counter objection doon? Wala ka dang binibigay na lexicon? Wala. Counter objection bro Eric? Meron nga, binanggit ko na nga yung yung Hebrew Greek lexical eh. Okay. Strong ang binabanggit ko sa iyo, kaibigan. Okay. Sinabi ko na sa iyo. Kung ayaw mo paniwalaan yung mas marunong ka pa sa Okay. So ganito sa objection tayo ha. Ngayon dito meron din naman sinasabi ni Eric. Ako hindi naman ako judge dito ha. Nasa audience naman yan kung talagang sino yung para sa kanila nagsasabi ng totoo no. Ngayon dito balik tayo sa tanong at sagot. Ngayon, Brother Alvin, proceed ka sa question mo bro. Sunod na tanong. Ngayon ba Eric, wala ka palang lexicon dyan, naghanap ka pa dyan, nag-google ka pa kung ano ba. So ibig sabihin pala, hindi mo talaga alam, hindi mo inaral yan, yes or no, categorical. Hindi mo alam, yes or no. Kasi wala kang lexicon alam, eh. Paano alam, kaso ikaw ang hindi nakakaalam. Binanggit ko na nga sa iyo, strong say. Ano walang yes or no. Okay. Makuha. Wait lang. Simple lang man naman to. Wait lang. Pero nga. So ganito. Gusto ko lang klaruhin kay Brother Eric. Alam mo ba o hindi? Yes or no? Bro Yes or Eric, no? yung sa yes or no muna tayo bro. Anong sagot mo doon? Alam mo ba daw? Yes. Yes. Brother Russia, sinagot ko na. Dalawa itong strokes na binabanggit Sige, bro. natin na magkaiba. Wait lang bro. Bigyan kita ng 20 seconds bro ha. Dito. Yes bro. Wait lang bro. Gusto ko lang i-on yung time mo. Ang sagot mo ay yes. Proceed ka bro. Alam mo. Dalawa nga po binanggit natin, binasa natin dito. Hindi naman tumutukoy dito yung prayer o dalangin. Wala po ditong tinutukoy na dalangin dito, kapatid, no? Kasi nga kung makikita po natin yung talata, may sinasabi rito no na itong upang maipahiral yung katwiran, may aral dito. Next question. Next question na. Sabi mo, ang source mo pala, Strong's Concordance. Yung concordance ba, dictionary ba yun at lexicon? Yes or no? Sagot. Yes or no? Yes, kaya nga Strong's Concordance eh. Magkasama. Yes. Yes daw, yes. Proceed bro Eric. Yes or no? Dictionary ba yan? Yes or no muna? Yes daw bro Alvin, yes. Proceed ka bro Eric sa yes mo. Opo, andito yung mga kahulugan, no? Ito yung
ating basihan. Kaya nga dalawa itong binabasa ko eh. At dito sa Isayas, may tinutukoy po dito, hindi po ito dinggin yung dala. May tinutukoy dito ng katarungan, katwiran na para Next question. hindi po ito gaya ng panalangin, kapatid. Mali lang yung conclusion Next mo. question, next question. So, ibig sabihin, hindi pala yung batayan mo dictionary at lexicon, yun palang concordance. So, ang tanong ko sa'yo, based on that premise, so, aaminin mo lang ngayon na hindi mo talaga alam. Naghanap ka pa eh. Naghanap ka pa dyan sa cellphone mo. Kanina, hindi mo pa nahanap. So, hindi mo talaga alam. Maghanap ka muna. Alam mo, bago mo malaman. Yes or no? Sagot. Hindi mo alam. Alam Yes or no? kaya nga binabasa ko sa iyo, kaya lang hindi mo maunawaan yung sagot. Dapat meron kang malaki na pang-unawa. Time. 7 minutes time. Mali kasi yung talata yung Time. 7 minutes time. Okay. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang napakainit natin na rebuttal at shoutout sa mga nasa Facebook natin at saka sa YouTube channel. At shoutout. Ang ating topic mga kapatid ha ay patutunayan na biblical ang pananalangin para sa mga sangto sa langit. Affirmative natin si Brother Alvin, negative naman si Brother Eric. So before natin puntahan yung ating final conclusion, syempre basa muna tayo ng mga comment mga kapatid. Ayan, tingnan ko lang sa ating live. At meron ng mga comment ba dito? Wala. Okay, shoutout po na mga kapatid sa ating nasa live ha. Titingnan ko lang yung ating mga comment. Wait lang. Shoutout kay Chris Tuper. Sabi niya, nalaman ni Pastor yung Hebrew word 1 minute ago. Shoutout din kay Tahir Islam. Pareha lang naman kayo eh. No offense. Shoutout din kay Jaime Villafranca. Muslim na lang ang atakihin nyo. Binigyan pa lang ninyo ng apakan ang mga Muslim para pagtawanan ang mga Kristiyano. Bagamat sang katutak din ang sekta ng Islam. Shoutout din kay Bible Apologist Sir si Mr. Alvin ang example ng pulot ng mga maraming verses sa Bible na kung pag-aralan ng maigi, wala pa sa verses niya ang mga pinagsasabi o mga argumento niya. Maraming ganon. Mahaba to. At teka ha. Okay, yun lang yung nababasa ko dito. Puntahan natin mga kapatid ang ating final conclusion. So siyempre mauuna dito si Pastor Eric. Bro, final conclusion bilang negatibo na ang mga panalangin para sa santo sa langit ay biblical. Your time start now, bro. So, yun, napatunayan po natin na itong inaaral ng ating kaibigan, si Mr. Alvin Gatimundok, ay hindi po talaga biblical. Hanap ng letra por letra. Hindi naman pala maibigay yung letra por letra. Ang pinakamabigat pa nito, sablay pa sa unawa sa Biblia. No? Pilit siya ng pilit dito sa Isayas na mayroon daw panalangin. Nung binasa po natin sa Greek Hebrew concordance, hindi naman pala panalangin. Mas marunong pa pala ito sa sa Strong's eh. Ano ba yung pinabasa mo, kaibigan? Ngayon, kung titignan po natin ng Isayas, yung diwa dito, mabubusan ng mga mata at pangailanganan ng mga tao. May tinutukoy dyan, hindi po ito dalangin. Kaya nga merong katarungan, katwiran, gaya ng inaaral, merong nagsasalita. Ngayon sabi dito, puntahan natin para maunawaan ng kaibigan natin, may nakakaawa hindi niya pala alam to. Sabi rin sa Isayas, 29-24, sila na mga namamali ng diwa ay darating sa pagkaunawa at sila ay mga tututo ng aral. So darating sa pagkaunawa dito, hindi po ito dalangin, kundi ito'y para bagang aral. Hindi po ito dalangin, kapatid. Ito'y parang may umaaral sa kanila ng katarungan, ng katuwiran. Ngayon, mauunawaan nila to, madidinig nila ito. Kasi namamali sila so dating sila sa pagkaunawa. Hindi po ito dumadalangin ka sa mga santo. Wala po. Kaya nga sinabi ko, yan ba'y dalangin?
Wala naman pala yan, hindi naman nabasa na dalangin. Hindi ko alam kung saan kukuha to ng ng libro para mapatunayan na dalangin to eh. No? Malinaw yung binasa po natin, matibay yun kung ano yung kahulugan nun sa wikang Hebrew. Yan. No? To hear, attend, na hindi po prayer. Iba po kasi yung yung panalangin no sa wikang sa wikang Hebrew. Basahin po natin no para matuto po itong kausap natin no. Nakakaawa po eh. Hindi pala nito alam yung 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 hulugan ng panalangin no. Yan. So basa po tayo no. Isa po sa mga sinasabi po dito no, gaya po ng ating binasa dito no sa awit. Yan, puntahan po natin no. Sabi dito, I will pray. Yan. Paulan. Intervenes. Pray. Ibig sabihin, panalangin. No? Hindi po yan. Medyo nakakaawa po yung ating kaibigan. Tulad na sa Hebreo. Sa Hebreo. No? Binabanggit doon, sabi niya, kailangan daw tumawag. Kanino tatawag? Sa mga patay? Tao, yung mga patay na santo, yung mga anghel, tapos yung Diyos, sino hindi may dinig doon? Pag dinig sila ng mga santo, ibibigay ba ng santo yung kanilang kahilingan? Kaya dumalangin kasi may magbibigay sa'yo. Yung dalangin mo, ibibigay sa'yo. Saan ka naman nakakita? Itong mga santo, binigyan ka sa dalangin mo. Yan pa, pangalawang tanong, hindi ko nga naitanong eh. Tapos, andi sa Biblia, word for word, mahilig sa word for word to eh. No? Na hindi lang sa Diyos dadalangin. Yan. Basahan mo ako yung dalawang tanong na yan. Yung mga patay, bibigay sa iyo ng mga patay yung dalangin mo. Basahan mo ako. Hindi mo kasi naunawaan yung Hebreo, kaibigan. At hindi po prayer ang binabanggit doon, kapatid. Hindi po panalangin o prayer ang tinutukoy doon sa Hebreo. Yan. Binasa na po natin kanina yan. At pinatutunayan nga po ito na hindi nga po ito panalangin. Ito po ang kahulugan ay to come up, to come near, approach, consent. Yan po yung kahulugan po niyan. Kasi yung panalangin, uri yan ng pagsamba. Kaya nga sabi ni Kristo, sa Panginoon Diyos mo sasamba ka at siya lang ang paglilingkuran mo. Paglilingkod dyan eh. Yan lamang na tinutukoy ko. Sa Diyos ka lamang dadalangin. Hindi mo maunawaan yung diwa. Hindi ko alam kung anong grado ng kaisipan mo. Ba't di mo maunawaan yun eh. Andun na nga yung diwa eh. Diba? Sa Panginoon, dadalangin ka, sasamba ka, paglilingkod ka. Kasi yung dalangin, pagbayan, para sumasamba ka naman sa libul, sa niya, sa santo niyan. Sa Diyos lang dadalangin. Kinuha. Mali kapatid. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ni Brother o Pastor Eric, mga kapatid. Siyempre, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Brother Alvin, sa kanyang pinatutunayan na biblical ang panalangin para sa mga santo sa langit. Your time start now, bro. Maraming salamat, Badrash. Ulitin lang natin pagbasa dito kung sinong hindi nakaintindi sa Biblia at walang alam. No? Simple lang. Isaiah 32, 1, 2, 3, Biblia ng sambayan ng Pilipino. Sinabi dito, sa katarungay maghari ang isang hari. Ng iba, Diyos yun, kasi isang hari lang. Sa pagkamatuwid ay mamumuno, mga prinsipe, mga pangulo. So, hindi lang ang Diyos mamumuno, meron ding mga prinsipe at mga pangulo. Yun yung mga banal. Revelations 2:27, sabi ni Kristo, bibigyan ko kayo ng karapatan upang mamuno, umupo sa aking trono. Napakaliwanag dyan, mga banal yan, walang iba. Marami akong talata. Revelations 3:12, I will make you pillars inside my temple. Mga santo din yan. Sinong katuparan yan? Mga katoliko na mga santo. Walang iba. Wala naman itong mga santo eh. Revelations 24:6. Maraming talata sa Biblia. Bawat isa ay matulad sa isang silungan. O hindi lang ang Diyos ang silungan. Hindi lang ang Diyos ang tanggulan. Sa hangin at kanlungan sa bagyo. Tulad sa bukal ng tubig sa disyerto. At lilim na malalaking bato sa tigang na lupa. Hindi na nila ipipikit ang mga mata. Diyos ba to? Ang mga santo ba sa langit, mga bingi na at mga bulag na, hindi na makarinig sa mga tao kung dumulog tayo? Lalabas dyan. Nagsinungaling pala si San Pablo at ang Diyos sa Hebreo 12:22.
na pwede nating lapitan sila tapos hindi pala makakarinig kasi mga bingi. Sabi pa nila ni Eric, patay. Patay sa walang alaman mo sa Biblia. You they are not knowing the scriptures and the power of God. Mateo 22:29. Darating araw, Eric, makakita ka ng santo sila San Pablo. Makikita mo, malalaman mo anong kapangyarihan nila. Ikaw, hindi ka makakapasok sa langit dyan kasi inaaway mo mga santo eh. Hindi na ipipikit ang mga mata na nakakita at makakarinig ang mga tainga nang nakakirinig. O, aral daw to. Sila nga makakirinig. Kaya, tinakbuhan ko dito sa Hebreo at Aramaic, ano yan ang hearken, makakarinig. Involves prayer ba yan o hindi? Sabi niya, hindi Brad Alvin, tapos ang binigay, nag-blapping lang para makapanloko. Concordance. Ang concordance, hindi po yan lexicon. So nahuli ka dito, nag-blapping ka. Sabi pa ng commentator, 1 minute ago lang ito, naghanap sa cellphone. Eh, ba't naghanap ka pa sa cellphone kung alam mo? Alam ko, Brad Alvin, no, naghanap pa ng cellphone, inop agad lang ang kamera para hindi makita. Natarataranta na eh. O 7181, ito talagang lexicon. Lexical age to the Old Testament. Lexical age, lexicon to the Old Testament na Hebrew word, kashab. Anong ibig sabihin? To listen to a prayer, to give heed to prayer, to pay attention to prayer, to attend to something. Hindi aral. Prayer. Kasi anong gagawin ng mga santo? Kung dudulog tayo doon, di ba ang ating idulog panalangin? O di sila, manalangin sila sa Diyos Ama para marinig sila, malapit lang sila sa Diyos. Tapos, riringgin ng Diyos ang kanilang panalangin. O ito pa ngayon, King James 69. Si San Pablo, meron bang nag-pray sa kanya? Meron, 69. King James Version, Acts 69, kay St. Luke to. And a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. Yun ang panalangin namin sa mga santo tulad ni San Pablo. San Pablo, nagsusumamo kami sa iyo, nanalangin kami sa iyo, prayed him, punta ka dito, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, help us. Hindi po save us, help us. Naku, Eric, ikaw pa lang walang alam eh. Hindi lang ang Diyos ang tagapagligtas, pati mga anghel makapagligtas din. Hebreo 1:14, inutusan ng Diyos. Sino ka? Special ka? Hindi pwede iligtas ka ng anghel kung madisgrasya ka, kaya ang Diyos talaga ang magliligtas sa iyo. Naku, anong aral yan? Aral ng demonyo yan. Wala yan sa Biblia. Walang talata. In-emphasize po, letra ako. Bakit letra po letra? Kasi dyan makikita natin kung ang daldal ni Eric, nandyan ba sa Biblia? Bakit takot ka ng letra po letra? Di ba Bible alone kayo? Tapos lalabas ngayon, ako pa lang may mga letra po letra, ikaw pala wala. O Obadiah 1:21. O last verse ko, last 1 minute brothers, patapusin mo lang ako dito sa babasahin kong talata sa Obadiah chapter 1 verse 21. Sabi dito, at aahon sa Sion ang mga tagapagligtas. Hindi lang pala ang Diyos ang aahon sa Sion sa langit. Marami at ang mga tagapagligtas, marami ay magsisampa sa bundok ng Sion sa langit. Hebreo 12:22-23 upang hatulan ng bundok na Isaw at ang kaharian ay magiging sa Panginoon. Praise the Lord, glory, hallelujah. Wala palang alam dito sa mga propesiya eh. Obadiah 1:21, paano mo yan buwagin ngayon? Tagapagligtas, marami. Doon sa bundok sa Sion, sa langit, Hebreo 12:22-23, mga anghel, makapagligtas din mga anghel, mga santo, mga puto. Talong-talo ka dito, bugbog ka, nagulpi ka. Time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating final conclusion debate between Roman Catholic and CJCLS mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa lahat ng mga nanonood mga kapatid sa ating YouTube channel ha. Merong halos 10 nanonood dyan at dito din sa ating Facebook kanina 20 plus halos 30 mga kapatid ang ating nanonood. So maraming salamat at meron ding iilan syempre na nanonood sa ating page Russia TV mga kapatid. So pasalamat muna Brother Alvin at any endorsement din. Proceed ka bro. Sige, salamat brothers. Una sa iyo, being the chief admin of Russia TV at tapos pag-moderate sa amin ni Eric. Tapos kay Eric din na lumaban sa akin. But I advise him na huwag nang lumaban ulit kasi alam niya na what will happen, the consequences of being sa mga Katoliko, katulad nila Brad General Ramon Mapalo Naol, who helped me, si Brad General Christopher Chris Catrice Bernabe, nandyan, nakikinig sa akin, natatawa ngayon,
at ibang mga Catholic defenders, pati na sa grupo sa punto por punto, lahat tayo mga CFD magkaisa. At praise the Lord, bugbog palagi ang mga kalaban pag magkaisa tayo. In unity, there is strength. Hanggang dito lang, Badras. Okay, Praise syempre. the Lord. Thank you bro, then brother Alvin Gita Mundok, mga kapatid ng Catholic. Tinatawag tong General Alvin. Bro, Eric, salamat bro. Yes. Yes, Brother Rush, una-una sa Diyos at sa inyo sa magaling na pag-handle ng debating ito, no, bagamat merong init, no. Gayun din sa ating kaibigan si Mr. Alvin Gitamundok, no, sa kanyang pakikipag-bakbakan, no, ng katuwiranan. So, yun lang po at nawaya ang atin naman ay yung mga nakikinig lang, tignan po natin maigi yung binabasa po natin. Unawain natin yung bang binabasa natin ay tumpak ba? Yun ba'y lihitimo ba? Yun ba'y ayon ba, no, sa tugon, no, na diwa na ating binabasa, o binabanggit o inaaral. Yan po ang pinakamaganda niyan. At badala sa mga susunod pa pong mga debate, meron din po ako sa inyo sa Independence din. Meron din po tayo, no. So sunod-sunod po yan. At muli, napapasalamat tayo sa mga kaibigan natin na at ito'y debate lang po ito, wala pong personalan ito, kapatid, no, na wala personalan ito. Hayaan natin yung nakikinig, no, na umunawa at tumanggap ng mga salita po natin. God bless po. Okay mga kapatid, at kung gusto nyong tumingin sa mga upcoming din na debate ni Brother Eric, nagpo-post naman siya dyan sa kanyang profile, or gusto magsuri din syempre na CJCLS, pwede kayo mag-PM sa kanya. Mga kapatid, Rasha TV, gusto tayong magpasalamat sa ating mga sumusuporta, lahat ng ating mga sponsor. At kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang debatista na napakagaling, mga kapatid. Ganyan lang yan, pero that is an art dyan sa debate. Medyo malakas yung dating, medyo strong. Syempre, that is debate, mga kapatid. Pwede nyo ako PM at pag-usapan natin kung pwede kayong mag-debate, mag-discussion with Alvin Gitamundok ng Catholic at syempre Pastor Eric ng CJCLS. Basta sumusunod lang kayo, mga kapatid, sa aming pamantayan at syempre mga kondisyon ng ating mga debater na nandito. So please subscribe yung ating YouTube channel ulit, Rasha TV, yung ating TikTok, Rasha TV din, at yung ating page, kapatid, Rasha TV, sa group din. Meron tayong forum, pwede kayong mag-post doon. At sa aking profile din, Rasha Vista, mga kapatid. At dyan ako laging nagla-live. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV.